Simula na ang ritual. Todo drawing at dasal si Koya para sumipot ang dakilang nilalang mula sa kabilang mundo, uhaw sa yaman, power, at fama ang loading niyo para pambayad sa utang at pampagamot sa may sakit niyang nanay. Biglang nag-vibrate ang phone niya, tatlong notif na nakakakaba ang sumabog sa screen. Una, reject ang loan application niya. Good game pa dahil may overdue balance na $110,000 bukas. Umabot na sa 100 billion, 31,891,200 unang total utang niya. Kapag hindi nakabayad on time, may bonus pang 5% na patong. Sakit sa bangs, di ba? Huling text ay galing sa galit na naniningil, kaya nagmakaawa na siya sa dakilang nilalang na isava siya. Kahit kaluluwa at katawan, ibibigay niya basta gawin lang siyang star nilalang na to. Books! Biglang kumidlat at tumalsik si Koya. Pakmulat niya, parang binibiyak ang bungo niya sa sobrang sakit. Shook siya dahil ang huling memory niya ay nag-overtime lang siya sa office para sa isang project. Nagmadali siya dahil may deadline pa, pero napatigil nung makita ang sarili sa tubig ibang mukha na to. Lodi, sino tong gwapong to? Tanong niya, pero mas lalo siyang nagulat sa mahiwagang nakita sa unahan. Isang higanteng translucent na puno ang bumungat. Tapos may biglang bumati sa kanya, "Congrats, Paps." Nanlaki ang mata niya nung sabihin ng dakilang nilalang na success ang summoning kaya may 3 wishes siya, kahit ano raw. Nanga si Koya nung makakita ang librong marunong magsalita fantasy world na bato, napasigaw siya, wala nito sa Earth. Confirm na to, mga lodi, na isekay na talaga siya sa ibang mundo. Akala niya ito na ang cheat niya, pero bitin ang 3 wishes kumpara sa only cheat ng ibang bida. Banat niya, first wish, 10 pang wishes. Natawa naman ang mahiwagang libro sa pagkawais niya. Biglang nagdilim ang paligid. Sabi ang libro, akala niya may error sa contract, pero realization hit walang problema rito. Nanginig sa takot si Koya nung lumabas ang true form nilalang isang dambuhalang monster na sobrang nakakatakot. Nahalata agad ng halimaw na may bagong kaluluwang pumasok sa katawan ng lalaking to. Namutla si Koya at nagtanong kung ano ba siya, pero sagot ng monster, hindi mo deserve malaman kung sino ako. Sinabi nito na ang original owner ay binenta na ang kaluluwa at katawan para lang makapakwis sa kanya. Kinuha ko na ang soul niya, kaya sa akin na dapat ang katawan nato, paliwanag ng monster. Dahil epal ang bagong soul, feels na monster ay dapat sa kanya rin to. Bad trip ang transmigration niya. Akala niya ay pampalakas na cheat, yun pala ay kukunin lang siyang masamang espiritu. Saklap, alam niyang kailangan niyang tumakas agad, pero may pahabol pang sasabihin ang dakilang nilalang sa kanya. Kapag may kontrak na, kahit balak mo lang tumakas, parusa ay grabeng torment. Napasigaw siya habang nilalamon ang apoy, dismayado ang monster dahil mukhang weak ang soul niya. Gusto na lang niya itong mamatay at matapos na, pero biglang naglegal talk si bida. Sabi niya, pag force major ang dahilan, exempt si party B sa liability. At kung hindi niya matupad ang contract dahil sa panggugulo ng monster, magiging responsibility yun nilalang. Kaya naman. Alam niyang hindi siya pwedeng patayin dahil lang sa breach of contract. Checkmate, shook ang monster. Isang hamak na tao lang, pero lakas makipagdebate sa Rus sa harap niya. Alam ni Koya na malakas ang nilalang, pero narealize niyang tinetesting lang siya nito para sa isang bagay. Ang konklusyon niya, naghahanap ito ng perfecto kandidat para sa isang bagong kontrata. Tinanong niya kung pasado ba siya. Natawa ng malakas ang monster dahil sa tingin niya ay interesting ang bida. Siya lang ang unang nanggahas na makipagnegosyate sa kanya. Dahil peaked ang interest ng monster, inalok siya nito. Isang wish kapalit ng bagong buhay. Pero ang hiling ng monster ay 999 wishes mula sa kanya. Pain-pressure siyang monster. Wala ka ng time makisip, dalian mo, hiyaw nito sa kanya. Bulong ni Koya, kapal ng mukha, gaya-gaya ng wish. Pero 1 minute na lang bago siya tuluyang mamatay, tinanong siya kung final answer na ba niya. Siyempre, wala siyang ibang choice kundi pumayag sa deal. Pinirmahan niya ang soul contract. Kailangang maging loyal at tuparin ang 999 na kondisyon ng holder. At siyempre, ang contract holder ay magbibigay ng rewards kapag ang mga kondisyon ay nagawa na. Ang pangalang nakapirma ay Joe Chen. Gabi na nung sa wakas ay nahanap niya ang bahay niya. Mukhang pulubi ang outfit niya dahil sa punit-punit na damit. Sana lang talaga walang nakakita sa kanya rito, di makapaniwala ang bida natin na iniwan siya sa era ng kupal niyang boss. Sabi raw nito, hahanapin na lang siya kapag kailangan na. Pero pansamantala, pwede muna siyang magchi. Akala niya magpapakabagot siya sa trabaho, pero wala siyang choice kundi sumunod kesa magreklamo pa ngayon. Kaya naman, dahan-dahan lang ang diskarte niya ngayon. Pagbukas niyang pinto, madilim ang paligid. Lumingon-lingon siya pero mukhang walang tao sa loob ng bahay nila. Mas lumala pa pala ang sitwasyon ng pamilya niya. Nagulat siya nang makitang mayutang pala sila sa Zoom at dugo ang ginawang koleterat. Nacuryos tuloy siya sa nangyayari sa pamilya niya. Biglang may sumigaw, "Hoy, bata!" Boom! Binatukan siya ang tubo sa ulo. Tinanong siya kung nasaan siya nanggaling at bakit di sinasagot ang lahat ng mga tawag. May dalawang kasamang goons ang lalaki. Galit na galit ito dahil nagsasawa na raw ang bata sa buhay niya. Sabi ng isa, "Wag daw patayin agad." Pero sagot ng isa, "Okay lang yun dahil makunat naman ang bata." Tinanong ni Chen kung sino sila.
Binugbo siya nito sabay tanong kung nakalimutan na ba niya ang utang noong nakaraang linggo. Tapos, hinanap kung nasaan ang babaeng dapat magbenta ng dugo para pambayad sa utang nila. Patay na raw ba ang nanay niya? Tapos, nilait pa nito ang nanay niya at tinawag na kung ano-ano. Isinapalaran daw ng nanay niya ang buhay para sa basurang gaya niya. Tandaan daw niya, ang basura ay basura lang talaga. Pinamukha sa kanya na ipinanganak siyang walang kwenta at isang talentless na basura sa buhay. Ambisyoso raw siyang magbago ang buhay pero baon naman sa utang. Hindi man lang daw sila pwedeng tumabi sa sapatos niya. May pagkakataon nun na tinanong siya kung gusto na ba niyang sumuko sa pagiging prophet. Umusya sa nanay niya dahil ayaw na niyang makitang nahihirapan pa ang lodi niya. Napanaginipan kasi niyang nagtatrabaho ang nanay niya hanggang sa bumaksak ito sa pagod. Ayaw niyang mangyari yun sa realidad. Natatakot siyang baka hindi na magising ang nanay niya at hindi siya maging ganap na prophet balang araw, pero pinagaan ngang nanay niya ang look niya. Sabi nito, kahit gumuho pa ang mundo, maniwala lang siya sa sarili niya. Matapos malala ang lahat, biglang nag-alab at nag-glow ang mga mata ni Chen. Hoy, bakit hindi ka nagsasalita? Sabi ng lalaki. Pero bigla siyang sinapa ni Chen ng napakalakas sa mukha. Tumalsik ang lalaki sa kabilang dulo ng kwarto. Sabi ng isang gon, itigil na raw ang pahataw baka mamatay ang bata. Pero nagulat sila nang makitang ang kasama nila ang lumipat. Basak ang ngipin nito at tulog agad sa isang sapat. Naguluhan ang mga kasama niya dahil dapat ay ang bata ang nakahandusay sa sahig sa ganitong lagay. May mali na talaga. Nakita nila ang matinding aura ni Chen at di makapaniwalang nag-breakthrough na siya sa star level. Tanong ni Chen, masama bang manggarap na makaangat mula sa putikan? Pinatatahimik niya ang nga ito dahil nakakarindi ang nga boses. Nainis naman ang nalalaki sa kayabangan niya kahit ay class stage 2 lang siya. Sabi ngang isa, turuan ng leksyon ang bata. Gusto nilang pilayan ang isa sa mga binti nito. Napaisip si Chen kung yung Oracle class stage 2 ba ang power na nararamdaman niya sa loob niya. Siguradong mas mataas ang level nga ito sa kanya. Sumugot ang lalaki, pero kitang-kita ni Chen ang bawat galaw nito. Sinubukang hampasin si Chen pero sahil lang ang tinamaan. Nasaan na yun? Tanong ng lalaki sa gulat. Gulat sila nang lumitaw si Chen sa likod niya at sinipa siya pababa. Hindi sila makapaniwala sa bilis ng isang i-class stage 2. Paano raw ito naging ganito kabilis at kalakas ng biglaan? Inupakan siya sa blind spot para baliin ang tadyang, pero sinipa siya ni Chen pabalik. Gulat siya dahil alam ni Chen ang posisyon niya. Paano naging ganito kalakas si Chen? Nang lumapit ang bida, nagmakawa na ang lalaki na patawarin na siya. Utos lang daw yun ni Lin Yu para maningil ng utang sa kanila kaya sila nandun. Sino si Lin Yu? Tanong ni Chen. Pinapasabi niyang babayaran niya ang utang, tapos pinalayas na sila agad ng bida. Nagmadaling lumabas ang nga ito habang pinapanot ni Chen. Alam niyang nanonood lang din ang boss niya sa isang tabi. Bilib ang boss dahil naramdaman siya ni Chen gamit ang matalas nitong intuisyon. Ramdam daw ni Chen ang kakaibang power sa loob niya, kaya alam niyang tinutulungan siya ng boss sa secret. Tama naman ang boss. Kung di raw siya pinahiram ng power, baka naging giniling na siya ngayon kaya dapat lang siyang magpasalamat. Tuwang-tuwa si Chen dahil confirm nang ang boss ang kanyang golden finger. Kung laging may extra power, wala na siyang katatakutan. Asa ka pa? Sabing boss. Hindi raw basta-basta pwedeng gamitin ng isang mortal ang power niya. Zinviate lang daw si Chen na hindi sumabog ang katawan niya sa sobrang lakas ng power kanina. Kundi, baka tigo na siya bago pa man madikitan. Shook si Chen nang malaman niyang walang perks ang trabahong ito. Hirit niya, kung lalakas lang siya, mas madali niyang matutupat ang bawat hiling nito. Pinangakong boss na ayon sa kontrata, may reward siya, pero hindi pa nito alam kung ano iyon. Pero babala nito, huwag na siyang ulit humiram ng lakas kundi gusto na niyang matsugi agad. Bad trip si Chen sa narinig. Pero wala siyang choice kundi umuna lang sa sitwasyon. Pero sa lublog ng boss, bilib siya sa bata. Hindi lang ito nakahiram ng lakas, kontrolado pa ang baksik nito. Napaisip siya kung ito na ba ang kanyang tadhana. Tanong ni Chen, may second wish na ba ito? Naguluhan ang boss, kaya nilinaw ni Chen na kailangan niya ng tulong sa pagtupat ng nahiling nito. Sagot ng boss, wala pa siyang maisip, pero marami na siyang gustong mangyari agad, at malalaman din ni Chen sa tamang panahon. Tanong ni Chen, anong gagawin niya? Kahit ano. Sagot ng boss. Na-stress si Chen sa sagot na iyon. Zero knowledge pa naman siya sa mundong ito at deming kailangang alamin. Akala niya may misyong magsisilbing gabay, pero mukhang malabo pang mangyari ang kinaasahan niya. Kinalikot niya, ang phone ng dating may-ari na napulot niya sa rooftop kanina. Para mabuhay bilang ang taong ito, kailangang kilalanin niya ito. Puro utang at online shopping ng supplements ang messages. Dung niya na-realize na ang pagiging prophet ay sobrang magastos at butas-busa pala. Napansin niyang wala ring paramdam ang pamilya nito, hanggang sa isang text ang biglang nakpayanik sa kanya. Galing ito sa ate niya. Komatose daw ang nanay nila at nasa Tianlan Hospital ngayon. Karipas siya sa ospital bitbit ang kaba. Nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng kama, sobrang awkward din ang paligid. Pero gets niyang sinumang matino ay magagalit kapag binalewala ang ganitong sitwasyon. Hula niya, ang babaeng nakayuko ang balikat ay ang ate niyang si Jo Yuking,
at ang nasa kama ay ang nanay niya. Ibang-iba ang itsura nito sa kanyang naalaala, dahil kaya ito sa kanya. Nagsorry siya sa kapatid dahil nalate siya, sabay kumusta sa lagay nito, banat ng ate niya, ano na namang palusot ang baon mo ngayon, training ba? O baka busy maksumon ng madiyos kaya hindi makapagsalita? Kayot kalabaw ang nanay nila pambayad sa utang niya. Galit na galit ito dahil hindi man lang siya dumalaw matapos ibigay sa kanya ang lahat. Sigaw niya, buong pamilya ang naksakripisyo. Dahil sa utang nito, hindi man lang sila naka-afford ng ICU. Kapit-pisig lang sila sa dasal at willpower dahil halos mamatay na ang nanay nila nun. Tuloy-tuloy ang kanyang luha. Pagod na raw silang dalawa ng nanay nila sa kanya. Inabutan siyang karpanggastos sa loob ng 6 months. Siya na raw ang bahala sa nanay simula ngayon. Pinapabayaran na rin ang natitirang utang dahil wala na silang kinalaman sa kanya kailanman. Nabigla at kinabahan si Chen. Malinaw na ang gusto ang ate niya, tuluyan ng kakalimutan ang kapatid. Paglabas ng ospital, ramdam na ramdam ng boss ang tindi ng anxiety na nararamdaman ni Chen. Sa pool ba siya sa sinabing babae? Pero hirit ng boss, stranger lang naman ito at hindi niya kasalanan. Biyahe ni Chen, hindi niya akalaing marunong din palang ma-comfort ang isang katulad ng boss. Sabi niya, okay lang siya, naalala lang niya ang nakaraang pilit siyang nagsasalita pero walang lumalabas na boses. Huwag daw hayaang abalahin ng gulo ang hiling. Tanong ni Chen, kapag napatunayan ba ang kanyang worth? Tutulungan ba siyang lumakas? Kapag sapat na ang lakas niya, mababawi rin niya ang lahat ng ito. Pangako ng boss, basta patunayan niya ang sarili. Patuloy ang isip ng boss sa tadhana ang bata. Sana lang hindi siya biguin nito sa Right City Yaoi Club, lalo na sa presidential suite. Hindi masama ang profit, sabi en isa, kaya lalakihan pa nila ang investment sa susunod. Mula ito sa lalaking nakasyades, may cigar, at may mga chicks. Pabilisin daw ang recovery dahil nagmamadali ang nakakataas. Tumango ang tauhan nito, pero may isa pa siyang mahalagang report na kailangang malaman. Sa investigasyon, may sabit sa area A. 3 people ang napatumba ng isang hamak na estudyante lang. Naalala ng boss na may oras pa naman bago may magsimula ang singilan ng utang sa lugar na iyon. Panigurado, ang magagagong iyon ay gusto lang kumubra sariling extra cash para sa sarili. Dahil sa epal na basurang yun, wala nang kumukuhan loan. Rules ang gamitin, ayusin mo yan agad. Copy, boss. Tuturuan namin silang leksyon. Pero boss, kakaiba to. May level 2 at 3 na magnanakaw silang kasama. Ang tumalo sa kanila? Estudyanteng level 2 lang. Inabot agad ang biodata ni Chen. Profile ni Chen tua? Imposibleng level 2 lang ang nagpataob sa mga rank 3. Kahit lampang level 3, kayang bumalingang 10 level 2. Hindi to nadadaan sa skills lang. Mukhang level 3 talaga ang batang to. Interesting, nagpapanggap siyang mahina. Bantayan niyo siya. Sayang ang ganitong talent kung mawawala lang. Kinabukasan, habang nagja-jogging si Chen, napansin siya ni Lolo. Aga nating gising, bati ni Chen. Sabi ni Lolo, may bagong Starlight supplements siya, 4 lang ang isa. Baka gusto mo. Promo to. Pas muna, Lolo. Pero pag naubos to, sa'yo na ko kukuha. May discount daw basta siya. Napansin ni Lolo na blooming si Chen. May chicks ka na siguro no? Pagkalabas ng ospital, ilang araw na nag-adjust si Chen sa bago niyang katawan. Dahil sa memories ng dating may-ari, unti-unti na niyang nuggets ang takbo ng mundong to. Dito, kailangan ng special supplements para lumakas. Oracle ang tawag sa kanila, pero sobrang mahal ng gamot. Kaya palabaon sa utang ang kawawang si Chen. Hindi pa niya alam ang timit pero sigurado siyang mas malakas ang hamak na oracle sa normal na to. Bulong niya pagkatapos mag-workout, grabe, pera-pera lang talaga para maging malakas na oracle. Sa dating buhay niya, dadaan muna siya sa butas ang karayom bago lumakas ang ganito. Biglang tumunog ang phone niya. Sino ba tong istorbo ng maaga? Isang boses ang umalingaw-ngaw. Class rep pala. Tapos na ang leave niya at pinapabalik na siya ng teacher nila sa school. Tumawag din ang rep kagabi kaya sana di raw siya nakalimot. Oo naman, sagot ni Chen kahit muntik na talaga. Sa Rayton High School, tapos na ang history lesson. Usapang economy naman ng mga oracles. Busy sa pag-note si Chen. Ang rang ng speaker ay base sa lakas. Grade E hanggang grade S, may mana level pa bawat isa. Dapat ma-max out mo ang current level mo bago ka makapag-breakthrough sa susunod na rank. Sabi nila, ang mag-grade S daw ay parang nga Diyos na sa sobrang lakas. Hati ang mundo sa 5 strata. Ang normal at grade E ay nasa pinakailalim, ang outer layer. Mula 4th layer pataas, doon ang Central City. Simbolo ng kapangyarihan at yaman. Grade D pataas lang ang pwede doon, habang si Chen ay stuck pa sa kulelat na grade E. Priority niya ang mak-level up para makapasok sa Central City. Biglang may nambato sa kanya. Paglingon niya, ang mabulis na naman ang nanggugulo. Trip na naman siya. Feeling mo cool ka na porke mataas ang score mo sa written test? Level 1 lang tayong lahat, isang sapa ka lang sakin. Isip ni Chen, kahit saan talaga may mga bida-bida. Sabi ng teacher, may fitness test 2 PM mamaya kaya magbihis na ang lahat. Sa field ng Rayton High, halos puro PE lang ang inaatupag ng mga speaker students.
Masyadong chill ang kurikulum para kay Chen. Pero may biglang tumawag sa kanya. Kinalabit nege isang student ang tropa niya. Uy, mukhang may bakbakan na magaganap. Di ba napapagotong mabulis na to? Ilang beses na nilang ginawa yan ngayong buwan ah. Huwag ka na maingay, baka ikaw ang sunod na pag-initan niyan, babala ang tropa niya. Kwainlyuhan si Chen, ang talas ang tingin natin ah. Akala mo naman kung sinong matapang. Ano naman kung matalino ka sa test? Ime-memorize mo ba ang kalaban mo mamaya? Tandaan mo, sa mundo nga Oracle, power at level lang ang labanan. At sa hinamong yan, level 1 na basura ka lang. Sagot ni Chen, kung ganun, level 1 na basura ka rin, na ang gangga si Bully. Sobrang natrigger ang lodi niyo sa sagot ni Chen. Sasapakin na sana niya si Chen habang nagwawala. Pero block agad ni Chen sabay tanong, tapos ka na ba? Nanlaki ang mata ni Kupal. Di siya makapiglas, ano na ang nangyayari? Matangkat ba talaga si Chen dati? Pinapaalala ni Chen ang sinabi niya, lakas ang lahat. Ako naman ang maniniraeng mukha mo, sabi ni Chen. Aura level, max. Takot si Bully, biglang may bumigat na hangin sa paligid. May lakas ka ang loob ah, sabi ng isang boses. Sino daw nag-permit mag-eskandalo sa klase? Si Sir Tien Giga ito, isang grade de level 5. Bad trip si Sir Kai Chen, kakabalik lang pro gulo agad ang dala. Chill lang si Chen. Friendly spar lang po, sir. Sabay bito kay Bully. Mature yarn, first warning muna. Isang mali pa, lagot na siya kay sir. Test time na raw. 3 months na lang, graduation exam na. Pero mas big deal ang exchange tournament pagkatapos niyon. Pag nagtop kayo sa tournament na ito, glory sa school at pasok sa Bigating Academy. May imported grade beginner supplements pa si sir. 6,000 pesos lang daw ang benta niya para sa sure na result. Training na. Ang isang student beaten sa 24 pull-ups, ang isa naman naka 50 na agad. Nanonood lang si Chen. Ito na ba talaga ang oracle test na iyong? Akala niya special, biglang lumapit si class rep para mangumusta kung okay lang siya. Worry siya kasi biglang nawala si Chen ng ilang araw. Akala niya kung ano na ang nangyari, na-awkward si ate. Hindi naman daw siya chismosa, weird lang na nag-leave malapit na ang graduation. Okay lang ako, salamat, sabi ni Chen. Bakit daw hindi siya bibili ng supplements ni sir? Wala na akong pera, sagot niya, pero sa isip ni Chen. Mahal na gamot, lahat ba bibili? Ako lang ba ang tanging broke sa klase? Baka daw bumaksak si Chen sa test. Biglang tinawag ang pangalan ni Liu Tantion. Nagbay na siya at nag-pull ups. Grabe, nanginginig na ang katawan ni ate sa hirap. Busy sa pag-count ng benta si sir. Naka 35 pull-ups si Tantian pasado na raw, pansin ni Chen. Basta bumili ng mahal na supplement. May VIP treatment agad kay sir, dahil malapit na ang graduation, kailangan talaga nila ng matas na scores. Pero sa lakas ni Chen ngayon, hindi na niya kailangan iyon. Saka wala na siyang budget. Last na tinawag si Joe Chen. Nakita ni sir, 0 by ang bata sa supplement niya, babagsak ito isip ni sir. Babawasan niya ng points si Chen para maging sample sa lahat. Chinek ni Chen ang pull-up bar at wrist guards. Mukhang normal naman ang lahat. Pero alerto pa rin siya, baka may kakaibang pasabog ang oracle test na ito. Pagkapit sa bar, biglang bumigat ang katawan niya. Dahil ba ito sa crystal sa wrist niya? Sabi na nga ba, hindi basta-basta ang oracle test. May patrap si sir. Yakang-yaka ang bigat. Time na para itest ang real power at limits niya ngayon. Gulat ang lahat. Naka almost 100 siya agad. Samantalang dati 30 lang ang kaya niya. Second rank level na ang score niya. Pang-elite class na ang galawan ni Lodi Chen. Tapos na si Chen kaya bumaba na siya. Dinumog siya ng classmates. Grabe ka, ang lupit mo. Sabi nila, sa ganyang score, pwedeng-pwede na siyang sumali sa elite class. Kailan pa siya nag-rank 2? Anong supplement ang gamit niya? Curious na rin pati si sir. Gumamit kaya siya ng enhancers, pero masyadong mahal iyon para sa isang normal na tao. Toto kayang nak-rank 2 siya sa loop lang ng ilang araw na pagkawala niya? Natatakot si sir na malaman ng iba na pwedeng lumakas kahit walang tulong ng supplements niya. Galit na siya kay Chen. Mawawalan siyang kita at hindi niya hayaang mangyari iyon. Determinado siyang turuan ng matinding leksyon ang ating bida. Lagot ka kay sir. Samantala, sa office ni principal, gulat na gulat siya. Kinansela na raw ang second rank matches sa exchange meet. Todo himutok si principal sa telepono. Paano raw maglalabas ng third rank kung zero support at kapos sa resources ang school nila? Nakisimpatya ang kabilang linya, pero kailangan daw ng gobyerno ng nga Oracle Elite. Kaya naman, sa mga bigating school na lang ibubuhos ang lahat ng pondo. Desisyon tumula sa taas kaya wala silang magagawa. Nagmakaawa pa si principal, pero binabaan na siya na telepono. Padaboh niyang binaksa ang telepono sa tindingang ines. Sakit sa ulo to. Sobrang mahal ngamit ng elite class, halos hindi na nga nila kayang imaintain ang second rank level. 3 buwan na lang bago ang exchange. Saan naman siya hugot ng third rank na estudyante na yon? Bala niyang yell-in ang resources sa isang genius, kahit mga hulugan tong pagsipos sa mga estudyanteng average lang. Tumingin siya sa kristal sa shelf at sumigaw sa kanyang senior, anong gagawin ko?
Takot siyang bumaksak ang Oracle Academy sa ilalim ng pamumuno niya, biglang may kumatok. Tok, tok. Si Shija pala yon, bit-bit ang resulta energy test. Pasok ka. Sabi energy principal, bilip na bilip si Shija sa performance ng klase. Feeling niya, marami silang ilalabas na malulupit na Oracle. Pagkakita sa resulta, napakamot sa ulo si principal. Excellent na tong first rank lang, niloloko ba ako nito? Hindi pwede ang nabasurang to sa field. Pero may binanggit si Shija na isang exemption na hindi raw bagay maging Oracle. Sino? Tanong niya. Si Chen pala. Kaya naman, pinatawag agad ang bata sa office. Tanong Great Being, ano na naman bang ginawa mo at pinatawa ka? Sagot ni Chen, malay ko ba? Alam ni Chen na terror ang principal. Hindi to yayain lang magkape. Sana lang, hindi to disaster. Pahawak niya sa pinto, may maliit na apoy na lumabas. Gulat si Chen, pero mukhang inaasahan na to ng boss niya. Sabi ng boss, na-trigger ang wish dahil malapit lang ang pakay niya. Kailangan tong mahanap ni Chen. Bakit ngayon pa? Reklamo ni Chen. Sagot ng boss, trigger na ang wish. Wala ka ng choice. Gawin mo na to ng tahimik kung ayaw mong masunog. Ba nakatayo ka lang diyan? Pasok. Sigaw ni principal. Pumasok si Chen at magalang na bumati. Sabi ni principal, hindi naman daw masama ang physical report niya. Malapit na to sa second rank. Pero dahil sa record niya ng cutting classes, pagsagot sa teacher, at pagbugbog sa kaklase, kitang-kita na mainit ang dugo ni Chen. Pero walang kwenta yon. Alam mo ba ang pinaka-importante sa Oracle? Ang sagot. Kaya pinayuhan siyang sumuko na lang. Namutla bigla si Chen. Pinapa-drop out niyo ba ako? Tanong niya. Tama ka, sagot ng principal. Masyadong mahal ang maging Oracle sa huli. Lalo na kung titingnan ang sitwasyon nega pamilya niya. Kesa raw ubusin ang pondo sa bagay na baka mabigo lang, mas mabuting itigil na to ng maaga. Alam ang principal na base sa results, pwedeng pumasok si Chen sa special class. Pero dahil nahihingalo ang school, mas pipiliin nilang suportahan ang ngalodi kesa sa mga mediocre. Iniisip niya na kung makakaproduce sila ang kahit isang level 3 bago ang laban, may pag-asa pa silang mabuhay. Sabi pa ni principal, isusoli namin ang tuition mo. Huwag ka na ring pumasok bukas. Anong say mo? Habang nag-usap sila, may napansin ang Great Being sa loob ng libro, yung itim na kristal sa shelf. Nahanap ko na ang target. Kunin mo na yan agad, utos niya. Sagot ni Chen. Hirap na nga ako dito oh. Ikaw na lang kaya kumuha. Kung kaya ko lang, ginawa ko na. Sagot ng boss. Pero ayon sa contract, dapat mapunta muna to kay Chen? Problema to, kailangan pa naman niyang magbayad ng utang sa Middle City. Pero kailangan ng Dell at Oracle graduation certificate para makapunta dun. At ito lang ang tanging Oracle High School sa siyudad, para sa certificate at kristal, bawal siyang masipa. Huminga siya ng malalim para kumalma, alam niyang hindi pa to ang dulo. Sa Light Yuge, ito level pa lang ang pinakamatas na record. Ibig sabihin, ang level 2 student ay gold sa school na to. At dahil nasa A2 level na siya, alam niyang kaya na niyang mag-level up agad, naalala niyang may reward ang boss na pwedeng tumulong sa wish niya. Direkta niyang sinabi kay boss, kung wala pa itong may sip, siya na ang bahalang pumili. Game agad si boss. Alam na kasi nito ang diskarte niya. Ang hiling niyang reward, isang hiram na lakas. Pero tumanggi si boss. Hindi na raw kasi kaya ng katawan niya ang ganoong kalakas na enerhiya. Samba lang daw na hindi siya sumaboh nun. Pero hirit ni Chen, bawal siyang makick out. Kapag nangyari iyon, yari na ang lahat. Malabo na siyang makarating sa Middle City, at pati ang pangarap ni boss, siguradong mababaliwala lang sa isang iglap. Magtiwala ka lang sa akin, seryosong sabi niya. Nga si boss sa sobrang bilis ng nga pangyayari. Sabay banat na kahit anong mangyari sa kanya, wala na itong pananagutan. Desisyon niya ito, laban niya ito. Lumitaw ang kontrata, pwedeng humiram ng lakas si Chen kahit kailan at kahit saan, pero lahat ng side effects, siya ang sasalo. Selyado na ang usapan. Habang nakatayo lang siya doon, tinanggap na niya ang kapalaran ng bagong kontrata. Napansin ng principal na tila may gusto pa siya. Request ni Chen, ay test siya ulit bago tuluyang magdesisyon kung palalayasin siya. Umayak ang principal at inilahat ang kanyang kamay para sa isang huling pagkakataon. Sa shake hands na iyon, ramdam ng principal na level 2 na siya. Mas mataas sa report, pero kulang pa rin para sa standards nila. Samantala, alam ni Chen na isang bala lang siya. Hindi rin niya sigurado kung hanggang saan ang abutin ng powers niya, kaya naman, binuhos na niya ang lahat. Biglang naglow ang kamay niya, at ang principal. Gulat na gulat sa nagbabagang aura, pati si boss. Hindi akalain na mas malupit pa ang nilabas na lakas ng bata kaysa sa kapangyarihang ibinigay niya. Nasyok ang principal. Panong biglang nag-level up ang bata? In an instant, naging solid level 4 na siya. Oh, ano ang say mo ngayon? Tanong ni Chen. Napagtanto ng principal na mahimala pa palang naghihintay sa kanila. Biglang naging pakiusap. Isasabak daw si Chen sa district exchange competition. Nga si Chen, kaya nag-usap muna sila ng maigi. Ang goal ang principal. Isa lang si Chen sa level 4 group para may pagmalaki silang resulta sa Ministry of Education. Paliwanag niya,
Ang kompetisyon na ito ang pinaka-prestigious na event para sa lahat ng UJ High School sa bansa. Kulalat na kasi ang school nila ng ilang taon. Kapag hindi pa sila bumawi ngayon, baka tuluyan ng bawasan ang funding nila. Kaya naman tinutukan nila ang mga estudyanteng may potential, at doon sila nakamali ng akala sa kakayahan ni Chen. Sana hindi kagalit sa amin, pakiusap NG principal. Sagot naman ni Chen, gets niya ang hirap NG sitwasyon. Natuwa ang matanda sa narinig. Bilang pambawi at sorry, libre na ang tuition ni Chen. Wala nang bayad, as in wave na. Lilipat na siya sa special class, at ang weekly star energy supplements niya, dodoblehin. From 3, magiging 6 na. Ano ang tingin mo? May kailangan ka pa ba? Tanong nito. Sinabihan niya si Chen na dahil isa na siyang bida, kahit saan siya pumunta, welcome siya. Pero sana talaga, piliin niyang maging face ng school nila sa malaking laban. At hindi naman sa pagiging OA, pero ang desisyon daw ni Chen ang magdidikta sa survival ng paaralan. Naisip ni Chen, mukhang seryoso at importante talaga ang alo na ito. Biglang nag-request si Chen. Paano kung gusto ko yung black crystal na nasa cabinet niyo? Gawa raw iyon sa rare star crystal na galing pa sa Middle City, dala ng dating principal bilang alaala. Wala naman itong masyadong silbi, pero simbol itong school spirit. Pero anhin ang spirit kung sarado na ang school, hindi ba? Kaya kung si Chen ang magsasalba sa kanila, karapat-dapat lang na ibigay sa kanya ang crystal bilang gantimpala. Nag-promise si Chen na gagawin niya ang lahat sa competition. At dun, selyado na ang kanilang usapan, pero kuryos ang principal. Bakit ang bilis ang level up niya? Palusot ni Chen. Training daw siya para itago ang tunay na lakas. Isang uri raw ito ng secret training technique na pilit pa niyang pini-perfect hanggang sa kasalukuyan. Kaya pakiusap niya, gawin na lang itong secret muna. Naintindihan naman iyon ng principal nang walang alinlangan. Alam kasi nito na diskarte talaga ng mga UJs ang magtagon ng level para malito ang kalaban. Hindi niya inakalang madiskarte ang bata. Sa feza akin ang sikreto mo, paniniguro nito. Kampante na siyang ipaubaya kay Chen ang kinabukasan ng paralan. Biglang may pumasok na baba. Inutusan niya itong ihatid agad si Chen sa special class at asikasuhin ang nga supplements nito. Habang naglalakad, kinuwento nito kay Chen na ang buong second floor ay exclusive para lamang sa special class. Sunod nilang gagawin ay ang registration. Nagpasalamat naman si Chen sa teacher sa pag-assist sa kanya sa bagong classroom. Bakit daw parang close sila ng principal? Ngayon lang daw niya nakitang ganon kasaya ang matanda. Sagot ni Chen, vibes lang kami. Samantala, sa labas, may isang lalaking todo harurot ang tagbo palapit sa kinaroroonan ni Chen. Hinawakan nito ang braso ni Chen, at humihingal na sinabing ginawa niya ang lahat para pakiusapan ang principal, pero, bigo siya. Giit niya, kahit fresh lang ang grades ni Chen, may karapatan pa rin siyang matuto at lumaban hanggang huli. Akala ng teacher, susuko na si Chen matapos mag-drop out, pero pinayuhan niya itong magsipak pa rin. Pero plot twist, lilipat na pala ang lodi niyo sa elite class bukas kaya ire-register na siya agad. Pinapatawag din si Gia ang principal na umusok ang ilong sa galit. Gege na, ramdam na niya ang kamalasan. Sumapit ang gabi at mag-isang napaisip si Chen sa look ng kanyang kwarto. Mula level 2 hanggang 4 sa loob lang ng 3 months? Suntok sa buwan 2, promise. Kahit ma-rich kid na de-icon, hirap mag-level up. Paano pa ang isang hampas lupang tulad niya? Nag-request siya ng shortcut kay boss, pero may kapalit dapat. Trabaho muna bago ang power up, no. Sinabihan lang siya ni boss na kasalanan niya kung bakit ganun ang pinili niyang reward. Wala na akong ibang choice nun depensa ng bida nating gipit sa sitwasyon. Warning na ni boss. Uubusin ng kapangyarihang yan ang lakas mo hanggang sa matuyo ka ng tuluyan. Pero hindi tanga si Chen. Ginamit lang niya ang hiniram na lakas para humataw sa tournament. At least hindi siya kicked out at may libre pang supplements. Solid na upgrade na rin to. Chill muna sa level up pero yung utang na 5 days na lang, kailangan na niyang dumiskarte ng pera. Pagdating sa school, mukhang abandonadong factory ang bumungad sa kanya. Anyari sa elite class? Hinawayan siya ng isang lalaki. Akala siguro naligaw ang ating bida dahil wala siya nung roll call. Siya pala ang big boss na may hawak sa buong klase ng mga special students. Pasensya na sa apela, sabi ni Mr. Jiang, ang advisa na sikat na elite class. Akala ni Chen, terror teacher ang kakaharapin niya, pero mukhang easygoing at cool naman pala si Sir. Nagtaka siya kung bakit konti ang teachers. 3 sa academics, pero si Sir lang ang solo sa bakbakan. Kakaunti na lang kasi ang pumapasa sa elite class. Kaya hindi na rin sila nag-hire ng bagong instructors. Yung loop lang ang ginagamit sa training, habang ang labas naman ay parang ghost town na sa kalumaan. Gets na ni Chen kung bakit paranoid ang principal. Bagsak na ang economy at hitsura ng school. Pero hirit ni Mr. Jiang, kahit payat ang kamelyo, mas malaki pa rin yan sa kabayo. May tiwala siyang hinding-hindi magsasara ang legendary na training ground na ito. Pagpasok sa training room, bakbakan na agad. Oras na para makilala ang nga bago niyang kaklase. Dito na-realize ni Chen kung bakit elite class ang tawag sa kanila. Ibang level ang aura, high-end na gym ang bumungat sa kanya,
Pero ramdam niya ang tensyong namumuo sa paligid. Tinawa ni Mr. Jiang ang lahat para ipakilala ang ating bago at mahiwagang transfer student. Sa elite class, lakas ang batas. Kaya kampante si Sir na may ibubugang matindi ang ating bida. Sana mag-get along kayong lahat para sa darating na exchange competition. Paalala ng kanilang teacher. Pero may isang epal sa likod na nagdududa. Baka raw dumaan lang sa backdoor ang baguhan. Baka maging pabigat lang yan. Sabat naman ni Mr. Jiang, Mawenhao, ayusin mo ang pananalita mo. Pumasok si Chen ng legal. Kaya binalaan ni Sir ang mayabang na estudyante na itigil ang chismis. Malalaman natin ang katotohanan. At ayun na nga, formal na hinamon ni Wenhao si Chen ng sapakan. Shocked ang buong crowd. Tagal na ring walang ganitong mainit na eksena sa loob ng gym, hindi too friendly sparring. Kapag talo ka sa formal na hamon, magiging utusan ka ng nanalo. Hindi makapaniwala ang iba na yung pinakamalakas pa nila ang nambubuli sa isang transfer. Anyari dayan? Tanong ng isang blonda. Sagot naman ng kausap, gugulpihin na raw ni Mao yung bago. Paalala ni Mr. Jiang, hindi tuloy ang hamon hanggat hindi pumapaya ang kabilang pani. Pero laking gulat nila nang si Chen. Basta ba hindi patayan, game na game ang lodi niyo. Sa isip niya, perfect opportunity to para matest ang skills niya bago ang tunay na laban. At siyempre, nakarating agad ang balitang ito sa tenga ng kanilang principal. Agad na nag-report si Mr. Jiang sa phone. Sir, may sapakang magaganap sa gym ngayon din. In-explain niya ang formal na hamon ni Wenhao na agad namang kinagat ng palaban nating bida. Nakakagulo na ang lahat habang sinisigaw na turuan ng leksyon ang bagong salta. Panik na ang lahat, napaisip si principal. Pagkakataon na to para masubukan ang bagsik ng hidden training ni Chen. Kaya pinahanda na niya kay Jiang ang arena. Gana ang hamon. Si Mr. Jiang ang referee. Dahil rookie pa si Chen, binibrief muna siya sa rules. Parang competition lang ang rules. 1. On 1 at bawal ang epal na audience. Ang mangindialam, kick out. Dapat pantay ang level, bawal ang lamang sarang. Napansin ni Wenhao, i-rank level 2 lang pala tong si Chen. Hamak na newbie. Friendly spar lang daw to. Bawal ang patayan, seryosong sakitan, o gantihan sa labas. Isang sapak sa mukha o paksuko, talo na. At nagsimula na ang bakbakan. Sugot agad si Wenhao. Gusto niyang tapusin sa isang moves lang. Pero handa na si Chen. Nablok ni Chen. Gulat si Wenhao. Di niya akalay na ganong kabilis ang reflexes ni Lodi. Sunod-sunod na suntok, pero iwas pusoy si Chen. Inis si Wenhao, madulas pa sa balut ang bata. Biglang humarurot si Wenhao. Di nakailak si Chen at tinamaan sa braso. Delikado yung hook at wind kick combo niya. Kahit mablok talsik ka pa rin sa impact. Habang tumbas si Chen, sinundan pa ni Wenhao. Pero naglabas ng aura si Chen at bumawi. Nganga si Wenhao. May boundan palang combat technique tong si newbie, chill lang daw siya. Hanggat di natatamaan ang mukha, di siya matatalo. Akala niya may chance pa, pero biglang sumayat ang kamao ni Chen sa ilong niya. Gege na, panalo si Chen. Di makapaniwala si Wenhao na naisahan siya ng ganun kadali. Shock din ang ibang students. Halimaw pala tong bago. Para kay Chen bitin ang laban. May reklamo pa? Tanong ni Chen. Maging si Mr. Jiang, napanganga sa performance niya. Kahit pro ang training ni Wenhao, nilampaso lang siya ni Chen nang walang kahirap-hirap. Yung walang formal training pro ang bilis ng reflexes. Iba ang kamandak ni Chen, potensyal kung ba genius. Kaya pala pinababongtayan ni principal. At ayan na nga, sumulpo ang big boss. Kinausap ni principal si Chen. Yung pink-haired girl naman, napanganga sa nakita niya. Di niya talaga akalain na ganung kalakas tong si Rookie. Nakaka-inlove ba? Sabi ni blonde guy, dapat maging underling nila to. Tinanong naman ni principal si Chen tungkol sa klase. Sabi ni Chen, okay naman daw, medyo masyadong hyper lang ang nagkaklase niya. Natawa si principal. Ganun talaga pak malakas na oracle, sikat. Masasanay ka rin, boy. Focus ka lang sa training, sabi niya. Sagot ka ng school pag may kailangan ka. Ramdam ni Chen na bilip sa kanya si principal. Ito na ang chance para magtanong tungkol sa datong. Tanong niya, paano ba kumita ng mabilis? Sabi ni principal, wag mong isipin yan, mag-aral ka muna. Magkakapera ka rin daw sa future. At paggipit ang pamilya, school ang bahala sa lahat. Pa-sample lang na tanong yun, sir, palusot ni Chen. Kunwari pa siya, pero sa loob niya, kailangan niyang humanap ng ibang paraan para makapera. Balik training si Chen habang nag-isip. Bawal ang luwan dito, kaya bawal magpahuli sa school. Diskarte sa para ang nasa isip niya nang biglang lumapit tong blonde guy. Inagbayan siya nito. Hanepin game match mo ah. Close pa kayo ni principala? Sino ka ba talaga? Tanong ni Jerui. Binalik naman ni Chen ang tanong sa kanya. Biglang may sumigaw kay Jerui. Si pink-haired girl pala, humihining ang pasensya sa pagiging makulit ng tropa niya. Susya raw ang pangalan niya, at Jerui naman tong may ngay na blonde. Kami ang mas seniors mo, kaya wag kang mahihiyang magtanong sa amin, ha? Team na tayo, ako ang leader, bida ni Jerui. Sabi naman ni Chen, ang weird nila. Tinanong ni Jerui kung saan natutunan yung move kanina. No idea naman si Chen, nagulat ang blonde boy. Reflex lang doyan?
Wala talagang alam si Chen sa combat technique. Grabe ka, sabi ni Jerui. Paniguradong mabubuwisit si Wenhao pag nalamang basic reflex lang yon. Game na nag-volunteer si Sioxia para mag-explain ng lahat. Sabi niya. Ang combat techniques ay mga malalakas na special moves na natututunan ng prophets gamit ang scrolls o memory stones. Iba-iba ang bagsik nito depende sa mastery mo. At maniwala ka, sobrang daming klase ng techniques na to. Ang malalakas na prophet, tinitimpla ang move sa fighting style nila. Yung ginamit ni Wenhao sa kanya. Isang dang technique na hook wind kick. Noong nalaman yon ni Chen, di na siya nagtaka kung bakit di niya nasangga ang atake. Naisip niya, kung may sarili rin siyang moves, baka may laban na siya sa interclass exchange match. Tinanong niya kung rare ba to, sagot ni Jaru, o raw. May rankings pa ito at habang lumalakas, mas humihirap hanapin. Paliwanag niya, basic lang ang tinuturo sa school, pero para sa mga seryosong moves, kailangan mong bumili o may big shot na magturo sa'yo. Ang presyo ng ordinaryong dang technique? 500,000 lang naman. Gulat si Chen. Pambayad na yon ng ilang buwang utang. Pero hirit ni Jaru, may mga moves din siya. Sparring daw sila next time para mapakita niya. Pati si Shakia, meron din. Sa isip ni Chen, yaman niyo petiks lang ang 500,000. Balita niya, mahal talaga pumasok sa advance class, kaya sigurado siyang ma-rich kid ang nandon. Pero biglang may naklik sa utak niya. Kung galing sila sa mapera, baka alam nila kung paano mabilis ang kumita. Umamin siya, gusto niyang teknik pero butas ang bulsa. Tinanong niya kung may paraan ba para makapera ng mabilis. Suggest ni Jaru, magnakaw sa bangko. Pero biro lang, maliban doon, ang tanging alam niyang mabilis ang pera ay ang Blackwater Zone. Binatukan siya ni Xia. Sabi niya, wag daw iligaw si Chen dahil baka mapagalitan sila nga teacher pag nalaman to. Pero teka, mukhang sobrang na-curious si Chen sa narinig niya. Binawi agad ni Jaru ang sinabi niya dahil delikado raw doon at bawal sa school. Pag nahuli ka, kick out ka agad. Tinanong siya kung magkano pa ang kulang niya. Sabi ni Chen, mga 300,000 pa, pre. Nagulat sila sa laki ng kulang. Chinek nila ang bank accounts nila pero walay din, di talaga abot. Isip ni Chen, kapit sa patalim na to. Kaya pagkatapos na klase, dumiretso siya sa Blackwater Road para mag-imbestiga. GPS check sa phone. Nandito na raw siya. Pero bakit parang abandonadong eskinita to na may nakakatakot na vibes? Nag-disguise muna siya at nakpalit ng suot para walang makakilala sa kanya bilang estudyante. Tinanong niya ang boss niya tungkol sa lugar, pero walang sagot. Mukhang absent ang mentor niya ngayon, hinayaan na lang niya. Isip niya, mahihina lang naman ang Oracles sa outer zone, kaya krina niya to mag-isa, tier 4 na siya. Kaya kahit anong mangyari, makakataka siya. Pero ang creepy talaga, mukhang matagal nang abandonado ang lugar. Napaisip tuloy siya, toto nga bang may miracle land sa ganitong klaseng butas? Pero may nakita siyang nga bakas ang paa. Ibig sabihin, may tao. Maya-maya, tumambat sa kanya ang isang secret passage. Pumasok siya sa loob, pero di niya alam na may mga matang nakamasit sa kanya mga tinging may balak pumatay. Nanlaki ang mata niya pagpasok. Ang gulo pro ang sigla ng lugar. Maraming ilegal na bentahan ang nangyayari kahit saan. Kaya pala ayaw pag-usapan ang lugar na to. Lawless society. Basta may kita, kahit anong krimen, pwedeng-pwede. Pero nakakita rin siyang nga pag-asa. Baka dito nga siya makakakuhang ngang pambayad bago ang deadline ngang loan. Pero bago ang lahat, lumingon siya. Hanggang kailan niyo ba ako susundan? Lumabas ang maguns at bumilip sa instincts niya. Plano sana nilang patulugin siya ng patago, pero dahil nahuli sila, dadaanin na lang nila sa bagbog at dahas. Tanong ni Chen, bakit? Akala nila na mamaang-maangan lang siya. Sabi ng gun, maraming rich kid na napapanggap dito para sa ransom. Sobrang baduing rason nila, at kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ni Chen. Inakbayan siyang gun at tinapik ang pisngi niya. Tuwang-tuwa ang loko dahil akala niya, nanigas si Chen sa takot. Sabi nito, makisama ka na lang, magbayad ng ransom, at baka buhayin pa kita. Sabi ni Chen, bastos ka. Sabi isang malakas na sapo sa batok. Baksak ang mokong, supsop sa lupa. Nagulat ang lahat sa nangyari. Yung dalawang kasama, naglabas agad ng kutsilyo para turuan ang batang leksyon. Sugot sila. Pero biglang may lumipat na dalawang kahon at tumama sa likod ng ulo nila. Nalito tuloy si Chen. Tapos, may biglang sumulpot sa harap niya. Hinablot ang kamay niya ng isang babaeng nakahudi. Sumama ka sa akin. Kumaripas sila ang takbo hanggang sa makarating sa isang lugar na sa tingin ang babae ay safe na sila. Nagpasalamat si Chen, pero may tatanong pa sana siya sa maguns. Pero teka, kilala siya ng babae. Anong ginagawa mo rito? Mukhang nakalimutan ng babaeng kailangan niyang mag-undercover. Tanong ni Chen, magkakilala ba tayo? Pero laking gulat niya, hindi siya nito kilala kaya tinanggihan niya. Sabi niya lang, nabasa niya ang pangalan nito sa kwelyo. Gulat men, nabunutan siya ng tinik dahil hindi siya nito namuhaan.
Nagpasalamat pa ang dalaga bago umalis sa harap niya, muntik na siyang mabuking doon Pinaalalahanan niya si Chen na huwag basta-basta magpapakilala sa Blackwater dahil delikado rito. Gusto niya sanang ihatid ang binata palabas ang distrito, pero tumanggi ito dahil may kailangan pang asikasuhin. Alam ni Chen na yari siya kapag na lamang estudyante lang siya. Siguradong gigi ang lolo niyo kapag nabisto. Sigurado ang babae na si Chen nga ito kahit lumipas ang mataon. Nagmamaang-maangan lang ba siya o talagang nakalimot na? Curious tuloy siya kung anong ginagawa ang isang estudyante rito. Lalo na't kakaiba ang bawat galaw nito kanina. Magnanakaw na rin kaya siya. Maya-maya, bumili si Chen ng face mask sa halagang $10 para sa kaniyang proteksyon. Kanina pa siya paikot-ikot pero wala pa ring raket. Biglang may lumapit sa kaniya dahil halatang dayo ang itsura niya. Nagpakilalang tour guide ang lalaki at nagflex na alam niya ang bawat sulok ng lugar, kaya pwede raw magtanong. Tinanong tuloy ni Chen kung may palasyo ba rito o lugar na pwedeng kumita ngang mabilisang pera. Tuwang-tuwa ang lalaki habang dinadala siya sa lokasyon dahil siguradong may malaking komisyon na naman siyang makukuha. Pagpasok nila sa isang madilim na gusali, bumungat ang isang arena. Grabe ang hiyawan ng madla sa bawat suntok. Underground fight arena pala ito. Sabi ang guide. Ito ang tamang lugar para sa mga naghahanap ng easy money. May special match para mamaya at ang mananalo ay may bonus at parte sa pusta. Jackpot na 2. Maraming Herald level fighters ang sumasabak kaya ramdam ang tensyon sa pusta. Ito na ang perfect time para sumali. Nakakatakot ang isura ng nasa loop ng ring, pero level 1 lang pala siya. Kayang-kaya ba ito ni Chen? Dahil sa laking premyo, napaisip ang binata. Tinanong siyang guide kung gusto niyang kumuhang chips para lumaban. Sagot ni Chen, gusto niya ang buong premyo. Nga ang guide habang pasimpleng sumusunod ang babae sa loop ng arena. Di makapaniwala ang madla na ganun kalakas ang bata. Pati ang babae, nagtataka kung bakit siya nandito sa labanang ito. Sabing kalaban, wag daw siyang masyadong mayabang. Ipakikilala raw ni Yarif kung sino ang tunay na seeded player dito. Deming satsat ni Yarif. Isang malupit na suntok lang ni Chen. Tumba agad ang lolo niyo sa isang iglap. Nadidismaya na ang crowd dahil ang bilis matapos ng laban. Isang suntok lang, tulok agad ang nakalaban sa ring. Malinis at mabilis na panalo lang ang habol ni Chen. Ang susunod na kalaban, nayabang pa, pero ayun, tulog rin. Gusto na sanang sumuko ngang sumunod, pero pinalipad pa rin siya ni Chen. Namutla ang boss na nanonood sa screen. Pinayagan nilang lumaban ang bata dahil mukhang mahina, pero di nila inasahang ganito pala kalupit ang kinalabasan nito. Nagreport ang tauhan sa boss na nagtakbuhan na ang mga pambato nilang fighter dahil sa takot kay Chen. Nagagalit na ang customer at gustong make-refund dahil akala nila ay dinadaya sila. Kapag nakataon, baksak ang arena. Di nila pwedeng hayaang makalis ang bata bitbit ang lahat ng premyo. Inutusan ng boss na ilabas na ang kanilang alas. Isang bigwas pa ang pinakawalan ni Chen sa huling challenger. Sabay tingin sa referee para kunin na ang kaniyang pera, pero palang host. Gusto raw crowd ang mas matinding aksyon kaya may final match pang magaganap para sa lahat. Halatang ayaw nilang ibigay ang pera ng mayos. At eto na, dahan-dahan nang lumabas ang huling makakaharap ni Chen. Nagulat si Chen sa kaniyang nakita. Isang mutan na tinatawag na Nephilim ang dinala sa harap niya ng nakagapos. Inilabas ang halimaw na nakakandado sa mga bakal na plato bago ito tuluyang pinakawalan sa gitna ng arena. Nakadapa lang ang halimaw sa sahi habang isinasara ang arena. Sobrang lito na si Chen kung ano ang sunod na mangyayari. May kung anong nakakabit sa batok ng halimaw na biglang naglabas ng hangin at tinanggal ang kapsula sa gitna nito. Dahan-dahang tumayo ang halimaw sa harap niya. Ang creeping ang itsura, mukhang matangkat at payat na goblin mula sa impyerno. Napayakap sa takot ang isang babae sa katabi niya, habang ang lalaki naman ay buti na lang sa likod pumwesto. Kahit nanginginig na sa takot, napanggap pa rin ang lalaki na poprotektahan niya ang babae. Puro drawing ang napangako, pati ang babaeng nakasunod kay Chen ay nagulantang. Bakit may ganitong klaseng halimaw sa loob ng underground arena? Alam niyang lampas ito sa level ni Chen. Sa abilidad niya, kaya niyang iligtas ang binata ng walang kahirap-hirap, pero mabubuking naman ang kaniyang lokasyon at plano. Hirap na hirap siyang magdesisyon sa matinding dilemang ito. Batrip si Chen dahil wala ang kaniyang boss sa oras na ito. Ramdam niyang iba ang aura ng kalaban niya ngayon. Hindi ito mukhang tao, pakiramdam niya. Siya ang biktima na tinititigan ng isang hunter. Nakakapangining ng tuhod ang presensya nito. Sumisigaw ang kaniyang insting na sobrang delikado ngang nilalang na ito. Mukhang dito na magsisimula ang tunay na bakbakan. Namistulang matalim na espada ang daliring halimaw. Sa bilis nito, muntik nang mabitay ang ating bida, kung di dahil sa reflex. Tigo na sana siya. Malinaw na gusto siyang patayin, kaya wala ng habak. Sa pag-atake nito, hinarang niya ang braso ang kalaban, pero sadyang napakalakas nito kaya siya inapaatras. Batid niyang delikado ang sitwasyon, kaya kailangan na niyang tapusin ang laban sa isang iglap. Ginamit niya ang hiram na lakas, mula E-2 hanggang EUS4. Dahil dito, napaurong niya ang halimaw. Pinagsama niya ang kanyang kamao at hinataw sa ulo ang kalaban. Akala niya itapos na, pero bigla itong bumangon. Nakalmot ang kaniyang balikat. Di siya makapaniwala na walang epekto ang kaniyang malakas na tira. Masyadong makapal ang balat nito at matalas ang kuko.
kailangan niyang sandata. Nang sumugot ang halimaw, binali niya ang daliri nito para gamiting pampatay. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sinugatan ang lig nga halimaw. Isang mababaw na hiwalang ang nagawa. Dismayado siya dahil di sapat ang lalim, pero buti na lang at nasasaktan din ang kalaban. Aminado si Chen na kulang pa ang lakas niya kahit nak-level up. Isang malapitang atake na lang ang kailangan niya. Biglang nagbugang ang usok ang halimaw. Akala niya ilason, pero ordinaryong hamok lang pala ito para sa paningin. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nagulat na lang siya nang masugatan ang kaniyang tagiliran. Umataw siya sa hangin pero walang tinatamaan. Isang kalmot naman ang natanggap niya sa likod. Ginamit ng halimaw ang hamok para unti-unti siyang ubusin. Halatang takot itong malaman ni Chen ang kaniyang kahinaan. Kapag naubos ang oras ng hiram niyang lakas, tiyak na katapusan na niya. Di na pwedeng tumagal ang bakbakan. Pinakalma negating bida ang kaniyang sarili at pinatalas ang kaniyang pakiramdam. Nagliwanag ang kaniyang mga mata sa sobrang pokus. Nakita niya ang isang bahagyang berdeng usok na gumagala. Sa wakas, huli ka. Pag-atakeng halimaw, agad itong sinunggaban ni Chen at tinapyas ang braso nito. Grabe ang dumanak na dugo. Sasaksakin na sana niya ito nang biglang kumirot ng matindi ang kaniyang puso. Umabot na yata siya sa kaniyang limitasyon. Sinamantala ito nege halimaw at tinabig ang kaniyang sandata. Inilabas nito ang mahabang dila at hinataw siya sa katawan. Ayaw sumuko ni Chen, kaya hiram na lakas uli. Hinawakan niya ang dila nga halimaw na nakadikit sa kanya at hinila ito papalapit. Buong puwersa niyang binuka ang bibieng kalaban gamit ang dalawang kamay. Todo bigay na to, umalingaw-ngaw ang hiyaw ng halimaw hanggang sa mahati ito ni Chen. Takang-taka naman ang boss sa nangyayari. Nang mawala ang hamok, namutla ang boss nang makita ang resulta. Buhay pa ang bata at wasak ang kalaban. Di makapaniwala, ang babaeng nakmamanman kay Chen. Nakwala ang nga manunot sa sobrang bilip sa bata. Nakatayo si Chen habang hawak ang bangkay ng halimaw. Matapos itapon ang bangkay, masama siyang tumingin sa mga gwardya. Kinilabutan ang mga ito. Ang boss naman ay tila hindi makapaniwala sa nakitang himala. Di siya makapaniwalang nanalo ang bata, lalo't napakamahang bili niya sa halimaw na yun mula sa siyudad. Inanunsyo na champion na ang ating bida. Pinapunta siya sa backstage para kunin ang kaniyang napanalunang premyo. Binigay sa kanya ang briefcase na may lamang 510,000 ginto. Kukunin na sana niya ito nang biglang isara ng boss ang briefcase. Teka, anong eksena to? Sabi ng boss, nagbago na raw ang kaniyang isip. Pinapipili siya, maging fighter nila o umalis na dala ang kakarampot na 110,000 lang. Talimang titik ni Chen. Reklamo ng boss, namatayan siya ng pambato at kailangang bawiin ang lugi niya. Sabi pang boss, binasag daw ni Chen ang usapan kaya kailangan niyang magbayad. Sagot ni Chen, wala namang sinabing kahit anong dadda na kondisyon kanina. At nung tumapak siya sa tablado, sinabi ngang boss na walang tanungan tungkol sa pagkakakilanlan. Ang pag-akyat sa stage ay pirma na sa kasunduan ng buhay at kamatayan. Walang pananagutan ang sinumang makapatay. Ibig sabihin, nasa fighter ang desisyon kung papatayin ang kalaban o hindi. Nag-init ang ulong boss. Pero nanindigan si Chen na kukunin niya ang buong halaga. Tinutukan siya ng baril ng boss at sinabing di siya makakalabas ng buhay doon. Pero agad na pinitpit ni Chen ang baril. Akala mo ba talaga mapipigilan mo ako? Hiyaw ni Chen habang bali ang nga daliri nito. Inutos ang boss na taltalan na siya. Biglang napalibutan si Chen nang nga naka-black suit na may bit-bit na baril. Napabuntong hininga lang si Chen. Maya-maya bang. Narinig ang putukan. Kinabahan yung babae galing yun sa direksyon ni Chen. Biglang may lumipat palabas ng bintana. Tulala ang lahat sa gulat, akala mo action movie sa sobrang lala, akala nila shooting ng pelikula kasi sino ba namang tatalon mula doon. Pero yung babae, alam niyang hindi ito joke time. Isang sapak, tanggal ang ngipin. Hawa ang briefcase, sinalubong ni Chen ang ulan ng bala. Walang atrasan to, kinuha niya ang ulong bumaril at tinapon palabas. Sabay sibat ni Chen habang hinahabol ng guns. Takbong life or death, hinarang lahat ng exit, pero si Chen, bumibigay na ang puso. Sobrang gamit kasi ang borrowed power, ayan tuloy, karma is real, lalo pang lumala ang masugat niya. Pero wait, may biglang humablot sa kanya. Plot twist na ba ito, yung chinitang nakita niya kanina? Tinakpan ang bibig niya habang nagahanap yung ngatauhan mula sa arena. Shh! Wag maingay, nagtago sila sa madilim na eskinita. Noong mawala ang mga kalaban, binitiwan siya nito. Ligtas ka na, sabing ating heroine, naalala siya ni Chen. Pre, wag mo ubusin lakas mo, sabi niya. May alam siyang secret passage para makatakas ng bongga, dinala siya sa daan at sinabing dumretso lang. Sibasip na, bago pa nila mapalibutan ang buong area. Payo nito, napalingon si Chen, pero pinatatakbo na siya nito agad. Nakpasalamat ang lodi niyo at kumaripas ng takbo. Tumawag ang babae pero sermon ang inabot. Pumunta na naman daw kasi siya sa delikadong Blackwater District. Lagot ka. Lin-en ang tawag sa kanya. May ibibigay daw siya kay Lolo. May nakita akong kakaiba, report niya. Mukhang may bagong clue. Pakalipas ng ilang oras, nakauwi rin si Chen. Pero pagpasok, bagsak siya.
Grabe ang sakit na nararamdaman niya, putlang-putla at basang-basa ng pawis ang ating bida. Maya-maya, blackout. Nawalan na siya ng malay. Stats check. Ranky. Level 2. May borrowed force 1 at may 999 na hiling pa. Pero zero rewards? Saklap. May 510,000 na pambayad. Pero ang utang? 99,888,912 pa? Kapagod. Naalala niya ang nanay niya sa ospital. Sabi nito, gagaling siya sa loob ng 2 or 3 years. Pero lay lang yun. Hindi na siya gagaling. Ang totoo, 2 or 3 years na lang ang itatagal ng buhay niya. Ang sakit naman nito. Gustong-gusto niyang makitang ikasal ang anak at makaapo, yung simpleng pangarap ng isang ina, di ba? Ang makitang tumanda si Chen at mahawakan uli ang mukha nito. Isang lumang video lang pala ito sa cellphone. Humingi ng tawad ang nanay dahil pagod na siya. Mahal kita, huling hirit niya habang humahagulgol ang anak sa tabi niya. Nakatakip ng kumot ang nanay. Sobrang mahal kita, ang tanging paulit-ulit na naririnig ni Chen sa isipan niya. Biglang nagising si Chen na may luha sa mga mata. Gulat siya. Pagsilip sa bintana, mataas na ang sikat na araw. Bahay to ni Jo Chen ah. Buhay pa siya. Akala niya katapusan na niya, pero hindi pa pala. Salamat sa panaginip na yun, nagising siya. Gising ka na pala. Tanong ng boss niya na parang laging nanggugulat. Saan ka ba galing? Tanong ni Chen. Sagot ng boss. Marami rin siyang inaasikasong racket sa ibang lugar. Busy person yan. Pagbalik niya, tumba na si Chen. 2 days siyang unconscious. Akala ng boss, sugi na ang ating main character. Oh, mag-explain ka na. Alamang boss, na pumunta siya sa arena at yubos lakas na gumamit ng borrowed power para talunin ang monster. Backlash malala, sinermonan siya, sabi nang wag abusuhin ang power, pero naging pasawe pa rin. Muntik ka nang mamatay, alam mo ba? Hindi yun pagiging pasawe, kailangan lang talaga. Katwiran ni Chen, defensiveness level 99. Wag kang high blood. Pero banat ng boss, akala mo ba mabubuhay pa kita pag nategi ka uli? Impossible na yun. Naubos na ang power ng boss sa unang pag-revive sa kanya. Isang pagkakamali pa. Tapos ang boxing. Wala na siyang may sasalba. Sermon pa ang boss, dumanas na siyang kamatayan kaya dapat pahalagahan na ang second chance. Nagulat si Chen sa dip na sinabi ng boss. Tama nga naman, hindi dapat sayangin ang pagkakataong mabuhay uli. Buti naman at naintindihan niya. Pero yung half-human na sinabi ni Chen, parang hindi galing sa mundong ito. Deadman na lang si Chen. Hinding-hindi na siya babalik sa malaimpayan ng lugar na yon. Offered na siya. Naalala niya yung girl, pero kinalimutan na lang din niya. Sino ba naman ang mag-aakalang makikita pa sila uli? Magpo-focus na lang siya sa pak-level up. Pero teka, bigla niyang naalala ang datong. Asan na yung pera? Pagbukas ng briefcase nandun pa. Ligtas ang cash. Dahil ba diyan kaya ka napakamatay sa arena? Tanong ng boss. Paliwanag ni Chen. Dahil sa 510,000 na to, chill muna siya sa utang hanggang matapos ang exchange meeting. Makaka-focus na siya sa pagpapalakas. Pero bago pumasok sa school, kailangan muna niyang gamutin ang sugat sa kanyang tiyan. Yung maliliit na gasgas, kusa ng nahilom, pero yung sa tiyan, ayaw talaga. No choice, kailangan ng mag-hospital. May school training pa, plus kailangan muna niyang dumaan sa bangko para mag-deposit ng datong. Busiyar, reklamo siya ng reklamo sa hospital sa sobrang pagod. Sabi naman ng doc, di naman daw malala ang lagay niya. Kahit malalim ang sugat, mabilis itong gumagaling. Sabi ni Doc, linisin lang at mag-ingat, hindi raw normal ang ganitong kabilis na pagilom. Kaya tinanong siya ni Doc kung isa ba siyang prophet, at ang sagot niya? Yes po. Sabi ni Doc, laging nasusugatan ang mga prophet kaya may promo sila. Kapag kumuha siya ng card, may discount siya sa susunod. Tumanggi si Chen. Regular na gamot lang daw. Pero biniyan siya ng special na anti-inflammatory. Laking pasalamat ni Chen dahil hindi palalason ang dilaeng monster. Relax na sana siya pero biglang nangati ang namata niya. Inabot ang gamot, bayad daw sa labas. Teka, bakit umilaw tong bote? Tinanong niya ito, pero wala raw nakikitang ilaw si Doc. Regular na anti-inflammatory lang daw, to para sa mga prophet. Litong-lito siya dahil kitang-kita niya talaga yung ilaw. Mukhang hindi naman ito guni-guni lang. Siya lang ba ang nakakakita nito? Feeling ni Doc, baka nagahalusinate lang siya dahil sa sobrang stress. Normal lang daw mas stress ang mga prophet. Sabay alok pa ng counseling program si Doc bago tuluyang lumabas ng kwarto. Pati ang kataw at kamot, nakliliwanag na sa paningin niya. Dahil kaya to sa pagiging prophet niya. Sa star energy lang nakakaiba ang normal na tao at mga prophet. Ito na kaya ang liwanag ng mismong star energy? Dahil kaya to sa uli niyang pakikipagbabakan? Kung big deal to. Ang pag-level up kasi ng prophet ay nakadepende sa dami ng star energy na na-absorb nila. Kapag ramdam niya ang star energy, mas madali itong makuha. Biglang may dumaan isang lalaking may nakakalulang lakas ng star energy. Lumingon yung lalaki dahil naramdamang may nakatingin, pero alam niyang wala namang malalakas na tao sa paligid. May tumawag sa kanya at tinanong kung bakit ba siya napatpat sa hospital. Pinaalalahanan siya tungkol sa misyon nila.
Ang hanapin ang mahiwagang alien star. Sagot ng lalaking green ang buhok, bihirang-bihira siyang mag-travel kaya mag-stay muna siya rito para dalawin ang kanilang little princess. Ayos yun. Dahil ayon sa boss nila, ang alien star ang susi para mabago ang takbo ng kasaysayan. Hanggat di pa sigurado kung kakampi o kalaban, kailangan muna niyang makripot bago gumawa ng anumang hakbang. Praning lang si boss, sabi ng lalaki. Kapag naging banta ang alien star, siya mismo ang wawasak dito. Siya pala si ang rank chief ng academy. Kinausap naman ng principal si Chen dahil ilang araw pa lang ito, dead man na sa mga tawag at text, nag-cutting classes pa. Rebelde yan, sa isip ni Chen, kakabalik pa lang niya pero huli agad siya. Grabe, updated pala ang principal nila, nag-sorry siya at nag-explain na may emergency sa bahay, kaya di siya nakapagpaalam agad sa school. Payak daw siyang maparusahan, pero nilinaw ang principal na hindi naman yun ang punto niya, gusto lang niyang malaman kung okay lang ba si Chen. Sagot naman ni Chen, wala namang masamang nangyari. Akala niya ba atras si Chen sa exchange match? Hinding-hindi, sagot ng principal, dahil buo ang tiwala niya rito. Mas nag-alala siya na baka may dinadalang mabigat na problema si Chen na hindi nito kayang sabihin. Dahil mahusay siyang prophet, kahit di siya lumaban, todo support pa rin ang school sa kanya kahit anong mangyari. Layunin ng academy na humubok ng makadekalibreng prophet. Tumangho si Chen at sinabing ayos lang talaga siya. Nangako siyang ibibigay ang lahat sa exchange match para magdalang ng karangalan sa kanilang paaralan. Pinabalik na siya sa klase. Sinabi rin ng principal na pati mga kaibigan niya, sobrang nakalala at pinuntahan pa siya rito. Pero pagdating sa klase, naguluhan si Chen. Inabayan siya ni Jaru at tinanong kung saan siya nanggaling. Sabi ni Shoxia, pati teachers walang alam. Alalang-alala sila. Busi lang daw sa bahay, sagot niya. Biglang binanggit ni Jaru yung tungkol sa combat techniques na napag-usapan dati. Inabutan siya ng card, nakaipon sila ni Shoxia ng 300,000 para sa kanya. Bayaran na lang daw kapag may pera na siya. Nabigla si Chen, hindi niya akalaing saseryosohin nila yun. Sabi niya, wag na lang kasi feeling niya di naman worth it yung technique. Nagpasalamat pa rin siya. Hahanap na lang daw sila nga mas okay. Pero biglang may tumawa kay Chen. Namumula si Wenhao nang lumapit sa kanya. Narinig daw kasi niyang nagigipit si Chen sa pra. Inabot niya ang card na may 50,000 savings. Pasensya na raw kung barya lang to. Tungkol naman sa pagkatalo niya, kahit anong atos ni Chen, gagawin niya raw agad. Sabi ni Chen, wag nang makfiling utusan. Pero sinita siya ni Shoxia sa pakikialam sa tropa. Mukhang may binabala daw ba siya? Sagot naman ng Lodi niyo, wala namang ganong eksena. Gusto lang niya magsorry kay Chen. Akala kasi niya, kapit-bisig lang siya sa special class dati. Tanggap na niya ang talo. Grabe raw anggap nila, kaya gusto na lang makipag-shook friends. Bulong ni Shoxia, si Chen lang ang tumalo kay Wenhao. Isali na ba raw nila? Gelang si Chen. Sabi ni Shoxia, kung payak siyang maging fourth member, pasok na siya. Sagot ni Wenhao, balewala sa kanya ang ranking-ranking na yan. Para sa bagong member, utos ni Zhao, kuha siyang tubig. Barado siya, si Chen lang daw susundin. Di makapaniwala si Zhao, bago pa lang pro kung makaasta, akala mo boss na. Napangiti si Chen, solid talaga ang tropa niya. Swerte pa rin siyang buhay pa siya, kundi, di niya sila makikilala. Sa treadmill, todo ensayo si Chen. Simple lang pala ang leveling system, kailangan lang sumipsip ng star energy. Kapag mas maraming na-absorb, mas lalong tataas ang level mo. Mas mabilis ang absorption kapag pagod ang katawan. Kaya pala laging nasa PA class ang mga propeta. Pero teka, mas mahirap pala ang absorption rate kaysa sa inakala niya. Naka-weights na siya pero mahina pa rin ang sipsip. Kapag dinabsorb agad, tatagas lang ang energy. Kaya naman pala ang iba, hanggang level 1 na lang forever ang peg. Di siya abot sa level 4 bago ang tournament. Kailangan niya ng matinding booster para dito. Nilapitan siya ni Zhao, boring na raw ang training. Yayain niya si Chen na max sparring para masaya. May naisip si Chen. Naalala niya nung laban sa monster, napilitan siyang gamitin ang star energy observation. Sabi niya kay Gyaru, kung mag-sparring din lang naman sila, kailangan niya ang tulong ng lahat. Sinimulan na ang laban. Xiao Pam at Gyaru Fis ang banat. Pinagtulungan nila si Chen. Gusto ni Chen ang chemistry nila, pero hulas ang dalawa pagkatapos. Isang oras na ang lumipas kaya pahinga muna. Akala ni Shakia nagbibiro lang si Chen sa 1 versus 2. Seryoso pala talaga siya. Sabi naman ni Gyaru, sobrang lupit ng paraan na to. Walang paki sa panalo o talo, bigay todo lang sa laban habang sumusubok ng nga bagong moves. Sunod naman si Wenhao. Tama na si Chen, ang all-out battle lang nagpapabilis sa absorption rate niya. Dahil sa solid nilang foundation, kapag bumilis ang absorption, siguradong mabilis din ang level up nila. May bagong plan si Chen. Dahil safe lang ang mga ordinaryong supplements, kailangan niya ng mas matindi. Kahit uminom ka pa ang libo-libong bote, di ka magle-level up kung mahina ang absorption mo. Pero base sa observation niya, ang borrowed star energy ay 100 times na mas concentrated. Sa totoo lang, kung sisipsipin niya to ng diretso, siguradong sasabo ang katawan niya. Pero kung makokontrol niya ang daloy,
Magiging permanent ang energy at bibilis ang kanyang level up. Worth it tong subukan. Ginamit niya ang borrowing power at nagulat sa sobrang dami ng energy. Kaya naman pala twice siyang nag-level up agad. Dahan-dahan niyang kinontrol at pinaksama ang energy. At boom! Sinipsip niya ito at pinonpon ang lahat ng energy sa kanyang puso. Di niya akalain na kahit konti lang, sobrang bigat na nito. Puno agad ang buong katawan. Kahit anong pigil, sobra pa rin. Sasabog na siya kaya kailangang ilabas to. Lahat ay napanganga. Akala nila lumilindol na, pero laking gulat nila nang malaman na galing pala to kay Chen. Nalaglag ang panga nila sa biglang pag-skyrocket ng energy niya. Dumating ang boss at nagtanong, anyari? Di makapaniwala si boss na naabsorb niya ang energy. Sinubukan lang daw ni Chen na i-control to. At buti na lang. Gumana. Shocked si boss dahil buhay pa si Chen pagkatapos sipsipin ang energy. Napaisip ang boss, baka ito na talaga ang destiny niya. Info muna tayo sa Star Energy Supplements. Gawa ito sa mga star grass at star crystals na punong-puno ng lakas ng kalawakan. May pampagana ng star energy, pampalakas, at pampagaling pa. Solid na buff 2. Tanong ni Chen kung may sinabi ang boss. Buti buhay ka pa. Sagot lang nito. Tarantang dumating si Mr. Jen. Anong nangyari? Si Chen daw ang may pakana, sabi ni Jauxia. Nagpapahinga lang daw sila nang biglang makwilt si Shen. Graba ang umapaw na star energy. Pinalabas ni Wenhao ang pansukat. Boom! Level 3 na agad ang Lodi niyo. Oh, nganga silang lahat. First time to sa school. Kumaripas si Sir para ibalita sa principal. Tanong ni Xiaoya, paano yan? Gusto niya ring maturuan para mak-level up na rin siya. Simpleng training lang daw yun, sabi ni Chen. Di niya akalaing makakagulo ang lahat. Sa bahay na lang daw siya magte-train next time. Si Zhao naman, ganado pa ring makipag-sparring. Level up daw basta sparring pamore. Ako naman, tama na pahinga. Hirit ni Wenhao, pansin ni Chen, himala at di siya minura ng boss habang nag-espada sila ngayon, sanay na raw ang boss. Basta para sa mabilis na level up, titikom na lang siya, kailangan din niyang lumakas. Chill lang daw si Chen, dami pa niyang baong star energy. Pag na-absorb to, level 4 na. Tahimik lang na nakatitig ang boss sa kanya. July 12, 2026 na. 55 days na lang bago ang tournament. Todong ensayo si Chen hanggang sumapit ang September 6, 2026. Bakbakan na. Ito na ang pinakahihintay na araw ng exchange match sa tournament venue. Grabe ang tao. Di makapaniwala si Gia na nandito siya. For sure, iyak sa tuwa si Mommy. Balita ni Jiaru, record-breaking ang dami ng mga estudyanteng sumali ngayong taon. Kaya ba ang level 4? Tanong ni Wenhao. Malaki kasi ang agwat nito sa level 3. Sayang daw at di sila sabay na makakalaban. Kung may oras lang sana, mas masaya. Sabi ni Chen, okay lang yan. Basta pag delikado na, susuko na lang siya agad. Makaiba ang pwesto ng level 3 at 4, kaya kailangan na muna nilang magiwalay. Cheer ka namin mamaya, sabi ni Zhao. Na-good luck si Xiaoxia habang kumakaway si Chen. Time na para mag-ready. First time rin ng principal na makatungtong sa VIP area. Dati kasi, level 2 lang ang sinalihan nila kaya di sila nakakaranas ng ganitong treatment. May biglang dumating at masayang bumati sa kanila. Ang luma nilang tropa na si Old Wong, nakamayan ang dalawa. Si Principal Wong ng Yunxiang, binati si Principal Hui ng Leon. Gulat si Mingguan, di niya akalaing makakapagdala sila ng level 3 at 4 students agad. Bunga raw ito ngang sipang ngang bata. Todo suporta lang si Principal sa kanila. Salamat sa info sa rules. Plano raw dagdagan ang pondo para sa mga mananalo. Dahil sa perang to, siguradong magiging madugo at matindi ang labanan sa arena. May epal na dumating. Kaya pala maingay, may mga taga-bukit palang napatpat dito, pang-insulto niya. Na high blood si Wei, pero pinigilan siya ni Mingguan. Chill ka lang muna, Lodi, bulong nito. Mga bigeting principal daw ang mga yan na laging nananalo, kaya iwas gulo muna dapat sila. Dati yun, hirit ni Wei. Di pa simula ang laban kayo walang nakakaalam ng resulta. Si Lituo ang nagyabang, sabi niya, kung sino pa ang walang kwenta, siyang maingay. Sulitin na raw nila ang view, dahil baka huling chance na nila itong makapunta rito. Napairap na lang si Wei sa sobrang yabang na laking kaharap nila, kupal talaga. Kabado si Mr. Jiang para sa mga bata. Kaya ba nila ang ganitong level? Tanong niya. Pet malu sila, lalo na si Chen, sagot ni Jiang. Di pa huhuli ang galing niya sa iba. Sang-ayon ang lahat. Ang tangi magagawa na lang nila ay magtiwala sa kakayahan ng mga bata. Isang babaeng nakasalamin ang may hawak ng kad na leno. Nakatayo siya sa stance. First time niya rito kaya kinakabahan siya. Napapaisip tuloy siya kung okay lang ba si Chen. Di pa rin siya, makapaniwala na sasali si Chen. Isang linggo, na ang nakalipas simula noon. Simula nang lumipat si Chen sa special class, hindi na siya nakita ni Girl. Ngayon, sikat na superstar na ang Lodi natin. Kasali pa siya sa level 4 tournament. Akala ni Girl, hinding-hindi na siya papansinin ng isang elite na tulad ni Chen. Nadapa si Girl, buti sinalo ni Chen. Tinanong siya kung okay lang ba siya. Shook si Girl. Nag-thank you siya, at nagtanong kung bakit siya nandun. Sabi ni Chen,
Naghilang siya dahil nakita siyang dumaan. Akala raw kasi ni Girl, kinalimutan na siya ni Chen simula nung naging parte ito ng special class. Pero para kay Chen, wali yon. Ang makaibigan ay makaibigan pa rin, kahit ano pa ang status. Napangiti si Girl. Hindi nga nagbago si Chen. Buo ang tiwala niya na kayang-kayang itumba ni Chen ang kalaban. Ayan no, tinawag na sila sa stoge. Puro black outfit si Chen, pati wristbands matchy-matchy. Grabe ang cold at sophisticated look niya. Kahit ang class rep, excited na mapanood ang galing ni Chen. E-class level 4 stats ni Chen na may borrowed power. 999 wishes, 0 rewards. Wala siyang utang ngayon, pero ang total debt niya ay 9,988,912. Binati na ang mga host ang guests, teachers, at estudyante. Bongga ang tournament dahil dalawa ang hosts nila. Welcome sa Outer District Regional Exchange Tournament. Kasama ng male host ang napakagandang si Lilian. Nagwala ang crowd dahil isang sikat na idol pala si Lilian. Hindi nila akalain na siya ang maho-host nito, at sa totoo lang, kahit wala siyang idol outfit, super cute pa rin ni Lilian. Pero sabi ni Lilian, nandun siya bilang hardworking Lilian. Ang tunay na bida ro ay ang mga contestants. 12 academies ang sasali, at bawat isa ay may 4 na pambato. May 16 na level 4 at 32 na level 3 contestants. Pero pang level 4 lang ang main arena, kaya kung gusto niyo ng level 3 action, doon kayo sa kabilang hall pumunta. Ang scores ay gagawing points para sa final ranking. Simple lang ang rules ng promotion dito, 1-on-1 bawat match. Ang mananalo, pasok sa next round hanggang sa may tanghalin na champion. Para siguradong todo bigay ang lahat, pinalitan na ang unlimited match time rule. Ngayon, 30 minutes na lang ang bawat match. Matatapos lang ito kapag may sumuko hindi na makalaban. Umaasa silang ilalabas ang lahat ang tunay nilang lakas. Kahit mas intense ang rules, chill lang dapat sila. Biglang ipinakilala ni Lilian ang isang special guest si Bayua, ang nag-isang S-rank oracle. Sa TV lang siya nakikita kaya hindi sila makapaniwala. Isang pitik lang ni Bayua, nayanik ang buong paligid, ibang klase ang galing niya. Itinaas niya ang lupa para gumawa ng isang special arena. May barrier din ito para safe ang mga manonood mula sa shockwaves ng mga atake. Pagkatapos ng bawat match, ayusin agad ang stage. Kaya go lang ng go, walang pigilan. Kailangan ding iswat ang gemstones. Hindi lang ito proof ng paksali, proteksyon din ito sa oras ng panganib. Namangha ang lahat sa bilis ng pangyayari. Isang galaw lang ng kamay ni Bayua, nabago na agad ang battlefield. Dito nila napatunayan kung gaano talaga kalakas ang isang S-rank sa personal. Sa ngayon din si Chen doon. Balita niya, ang S-rank power daw ay parang kapangyarihan ng Diyos. Overacting ang lakas nito, pero dahil relax lang ang boss niya, nawala ang kaban niya. Malalaman ang result sa gemstone. At sa wakas, nagsimula na ang laban. Round 1, Match 1, 16-8 ang score. Nagakap ang West Coast Oracle na si Wang Lu at si Xiuhan. Bagbakan agad sa simula pa lang. Tinapos ni Ran ang laban gamit ang isang nakakasilaw na cannon attack. 17 minutes lang ang itinagal nito. Pinapanot ni Wei at Mingguan ang laban. Hindi makapaniwala si Wei na pati S-rank master ay kinuha. Patunay lang to na mas magiging madugo at intense ang competition ngayong taon. Sabi ni Mingguan, malaki ang agwat ng level 4 dahil nailalabas na nila ang buong battle techniques. At dahil mayayaman ang academies, kayang-kaya nilang bumili ng nga techniques. Gamit ang subsidies, binibigyan ang mga contestants ng best potions at techniques kaya laging sila ang nasa top. Kaya naman kampante sila. May mga sumisipsip pa kay Principal Tuo habang nakakapa ito, pero hirit ni Mingguan, ibahin niyo ang laban ngayon. Inanunsyo na ang match nina Lanchin at Lisa. Isang kapanapanabik na duel na naman ang ating abangan, para siyang multong gumalaw. Pinaglalaruan lang ni Chin ang kalaban sa bilis niya, pero di sapat ang ilag lang. Paano kaya siya, re-resback para makuha ang panalo, tapos na ang warm-up, sabi niya. Biglang di makagalaw ang kalaban. Ability type technique? Lupit? Nataranta ang mokong dahil di makawala. Halatang delikado ang teknik na to, bes. Gapos muna bago tapos. Isang flawless victory ang naging diskarte ng ating Lodi. Tapos ang usapan sa loob ng 5 minutes. Sabog ang crowd sa galing ng magic niya. Kontrolado niya ang laban. Bagbog sarado ang kawe. Champion material talaga ang Lodi niyo. Shock din si Hui. Di rank oracle lang ang may ganyang rare power. Alam yan ni Mingyun. Isang tunay na prodigy si Chin. 1 in a million ang talent niya sa maagang awakening. Pero itong epal na principal ng Chongsen, minamaliit lang ang galing ni Chin. Sus, bak mo nire-recruit kung ayaw mo, hirit ni Mingyun. Kadiri raw tong matandang to. Awit, tama na yan, sawe ni Tuo. Masyado lang daw napaaga ang gising ng power niya. Laban na nina Leon Guang at Oracle Wang Zhu. Pero teka, tapos na agad ang match. 5 seconds lang, one hit delete agad. Wala pang nagagawa yung isa. Tulog na sa sahig. Ganito kalakas ang 3-time champions. Nejing wild ang buong crowd sa sobrang hype, halatang sila na naman ang mag-uwi ng corona. Siguradong sigurado na si Joe sa resulta nito, boret na ang Lodi niyo dahil masyadong madali. Pero nung nakita kaniya,
medyo na-excite. Alagang principal kasi. Pero hirit ni Tuo, kung sino pa ang maingay, siya ang mahina. Tingin na lang kayo, sagot ni Ming. Ipapakita raw nila sa inyo ang tunay na lakas. Tahimik lang si Wei dahil alam niyang ibang level to. Makapasok lang, panalo na sila. Kahit isang panalo lang o basta magpakitang gilas si Chen, sapat na yun para sa team. Sa 7th match, nanalo ang Shiman Oracles matapos ang 20 minutes na matinding bakbakan. Break muna saglit bago ang huling salpukan para sa 3rd round. Game na ba kayo? Di akalain ni Cho na aabot siya sa dulo. Sino kayang malas na oponen ang makakaharap niya? Wala namang pakisibos sa drama. Hiramin mo lang ang power at tapusin agad. Level 4 lang daw ang normal. Kapag nag-level 5 siya, masyadong halata ang daya niya, delikado kapag naimbestigahan. Tapos may bida-bidang nagsalita sa hallway, malas mo naman, boy. Si Chen pala yun. Babala niya, si Leche ng Chongshan Oracles ang makakalaban ni Chen, halimaw tong si Leche. Ang Thunderburst kick niya. Kahit rank fighter, tiklop sa sobrang lakas. Ba't ganyan kalakas ang gamit sa tournament? Takang tanong ni Chen. Masyadong overkill naman? May talisman naman para di mamatay, pero siguradong wasa pa rin ang katawan mo boy. Ganito kalupit ang labanan para sa budget ng nga academy. Walang sasantuhin dito, seryosohan to. Salamat sa heads up. Sabi ni Chen. Kakampi raw sila dahil magbesti ang mga principal nila. Iisa lang ang misyon nila. Patumbahin ang nahambot na elite na yan. Let's go. Tulong-tulong tayo, bes. Pero dahil si Leche ang kalaban, ubusin mo na lang ang stamina niya. Good luck na lang daw. Napaisip tuloy si Chen, ganun ba talaga kadelikado ang isang Leche? Oras na para sa huling laban. Inip na ang lahat sa huling bakbakan na to. Paglabas ni Chen, hiyawan ang lahat. Di nila inakalang ang underdog ang nasa huling match. Na-overwhelm si Chen sa init ng salubong, pero teka. Hindi pala siya ang sinisigaw nila. Saklap, bongga ang entrance ni Leche. Feeling superhero ang mukong. Akala mo naman may plot armor. Super sikat ang lolo niyo. Pero si Chen, seryoso lang ang tingin sa kalaban niya ngayon. Sinong magakala na mapupunta ang spotlight kay Leche ng Chongshan Oracle? Iba talaga to. 12 years old pa lang, Oracle na. Sa lubang 4 years, level 4 na agad siya, national passer at may guild invite pa. Isang henyo ng bagong henerasyon ang lodi niyo. Todo suporta ang ma-fans, lalo na ang ma-chicks. Kawawang Chen, walang pumapansin sa kanya. Natural lang yan, sabi ni ate sa likod. Siyempre, guwapo at malakas si Chai. Abnormal kung walang fans ang ganyang kagwapuhan. Pero yung isa, mukhang betrip na nga, feeling pa, sino ba namang gaganahan mag-cheer sa ganyang vibes? Na high blood si Tion sabay buweltang. Excuse me. May fan si Chen? At ako yun. No. Hirit pa niya, mabait at malakas si Chen, di tulad ni Chai na pabebe na nga, ang pangit pa ang ugali kasing pangit ng muha niya. Katwiran ni Tantion, siya naman ang naunamang judge sa itsura ni Chen. Boom. Clash na ang dalawa sa pekshye sa pambato nila. Shock ang mga classmates ni Tantion. Ngayon lang nila nakitang ganito kawal at palaban ang lola niyo. Na-curious tuloy silang lahat sa ganap. Majing ang host, di na napigilang mapansin ang hiyawan ng crowd, ramdam ang excitement ng lahat. Excited na silang makita ang bagsik ng tinaguriang genius youth sa arena. Kaya-kaya niyang gibayin ang Leon Guang Oracle na ilang taon ng hari. At heto na, simula na ang bakbakan. Pero teka, pinigilan siya ni Lilian dahil nakalimutan niyang ipakilala ang kalaban. Ay, lutang. Aminado si host na nadala siya sa energy ng crowd kaya nakalimot. Medyo hiyang-hiya ang kuya niyo, sorry na po. Kaya heto na, ang tapatan ni na Leche at ang pambatong Leon Oracle si Joe Chen. Kaso, zero achievement ang host tungkol kay Chen. Walang record, walang signature move, as in Weili. Kitang-kita na first-timer lang ang tropa niyo. Napaisip tuloy si Chen, sana man lang bumili muna sila ng teknik bago sumalang. Nagbulungan na ang ngataw. Kaya pala walang nakakakilala sa kanya freshly baked debutante pala ang school nila. Tingin ng marami, baka naubos lang ang budget ng school para mapalakas ang isang level 4 na to. Kaya pala zero skills. Sayang lang daw ang spotlight sa laban na to kung wala rin namang ibubuga. Nawalan na tuloy sila ang paasang makita ang tunay na lakas ni Chai. Tawang-tawa naman si ate girl kay Tantion nang malaman na newbie lang sila. Hindi akalain ni Uu na pro agad ang tapat ngang debut ni Wei. Kawawa naman. Napasapo na lang ulo si Wei. Pero sabi ni Mignon, denmahin na lang lahat naman nagsisimula sa pagiging bago. Ang malas mo naman, Chen, pang-asar ni Chai. Sa dinami-rami nga makakalaban mo sa debut niyo, ako pa natapat sayo. Dagdag pa niya, mabigat daw ang pressure ng pagiging henyo kaya kahit naawa siya, hindi siya pwedeng magpatalo. Simple lang ang sagot ni Chen, huwag kang mag-alala, lumaban ka lang ng normal. Biglang humarurot si Chai na parang kidlat. Sabay bulong kay Chen na 10% lang muna ang gagamitin niya pang warm-up, para naman daw magmukhang dikit ang laban at hindi kahiya-hiya ang pagkatalo ni Chen sa debut niya. Sulitin mo na tong chance, boy. Pero si Chen, chill lang. Sinabi na nga niyang lumaban lang ng normal, diba? Kita ang host ang bilis ni Chai lapit sabay layo agad. Heto na, simulan na ang tunay na tapatan. Pagkapito pa lang parang kidlat na umatake si Chai.
Mas mabilis pa sa kurap ang pagpapakita niya sa harap ngating bida, pero si Chen, kitang-kita niya ang bawat suntok. Kahit isang pulgada, hindi man lang siya gumalaw sa pwesto niya, pinaglaruan lang ni Chai ang ating bida. Gulat na gulat ang mga host dito na ba ang tinatawag nilang special technique? Akala mo nahati si Chai sa dalawa o higit pa. Mukhang sabay-sabay na tinatanggap ni Chen ang lahat ng atake, dahil sa sobrang bilis, nagiwan na ng after images ang galaw ni Chai. Nakakahilo, grabe ang pinakitang baksik ni Chai agad-agad. Sabi tuloy ni Chen, mukhang magiging sakit sa ulo tong si Chai. Tahimik lang si Duo, habang si Yu ay nakakalokong nakangiti. Alam niyang simula pa lang tunang tunay na lakas ni Chai. Hindi biro ang ginastos niya para sa henyong to, kaya kampantas siyang walang laban ang sino mang itapat sa kanya. Oh, bakit di ka gumagala? Asar ni Chai. 10% pa lang to pero di mo na agad masabayan. Sabi pa niya, si Do lang daw ang level niya, mukhang hanggang dito na lang daw ang ating bida. Sa huling atake na to, babay na. Pero biglang nagtanong si Chen, hindi ka na ba iwas? Sapul sa mukha si Chai. Ni hindi man lang kumurap o gumalaw si Chen sa kinatatayuan niya. Boom! Laglag pa nga ang host sa gulat. Maging nina Chin at Joel, di makapaniwala sa nakita nila, pati si Tantion, napanganga. Nabawasan pang ngipin si Chai sa lakas ng sapok, isang counterpunch lang. Wasak ang atake ni Chai, sa bilis ni Chai, dapat sisil lang ang pag-iwas. Anyara? Nadala ba sa kayabangan o sadyang di lang talaga nakailag? Nagwala ang mag-offense ni Chai. Daya, sigaw nila dahil sa mukha na sapul ang pambato nila, pero para kay Chen, akala niya di atake si Chai kaya inunahan na niya. May rules ba rito na bawal manuntok? Tuwang-tuwa si Ming Yun. Solid yun ah. Mukhang may tinatago palang baksik ang estudyante ni Wei. Impossible. Sigaw niya, kasi sa level 4, walang mas bibilis pa kay Chai. Di magagawa ngang maliit na school yan. Akusasyon niya, baka nagirelang nagiringgera ang kalaban. Galit na galit ang godin niyo habang nanunumbat. Resback ni Wei, kung pagkayan, nahuli na sana ngang big bosses. Masyado ka namang bida-bida kung ganun. Yu, saway naman ni Tuo, wag kang sumigaw. Nakakahiya sa mga bata, para kang walang pinag-aralan. Plot twist. Sigaw ngang host, hindi pa tapos ang laban. May biglang humarang sa pag-anunsyo ngang panalo ni Chen. Si Chai. Nakatayo pa ang tropa. Tuloy ang bakbakan dahil mukhang minalit lang niya ang kalaban kanina. Seryosong modeon na siya. Hindi na niya kayang itago ang nakakauryong na thunder power niya sa katawan. Boom! Nagliwanag ang buong arena sa tinding ng Star Energy. Napakunot no si Chen sa sobrang bilis ni Che. Pansin ang lahat na ginawang trampoline ni Che ang barrier para lalong bumilis. Grabe ang teknik na to. Ito na ang signature battle technique ni Chai. Punong-puno siya ng kumpiyansa na tatama ang kaniyang atake. Hataw ng Thunder Explosive Charge Kick. Pero bago pa tumama, nasapak na siya sa mukha at tumilapon sa dulo. Payo ni Chen, dapat inatake mo na ako bago ka pa bumilis ng ganyan. Bagal mo eh. Ayaw pawat, tumilapon ulit si Chai. Nag-red na ang star niya, literal na knocked out na ang kalaban. Vinesisyan. Pisil na pisil ang lokas niya. Pero salamat sa stars to natlitas pa rin si Shay. Napanganga ang crowd. Bulungan dito, bulungan doon kung paano niya nagawa ang ganawang kalupit na counter. Sobrang bilis, di man lang nakita ng mata. Sa quarterfinals naman, panalo si Luan ng Radiant Light Division. Match 2 na. Lanchin vs Sunming. Bakbakan na naman ng mga malalakas na bata. Match 3. Jojo vs Xiao. Sa huling match, Xiao 1 vs Zhou Chen. Mani lang kay Lanchin ang panalo rito, ganun din si Zhou sa match 3. Isang sapak lang, tapos. Kabatch niya ang kalaban kaya medyo nag-easy lang. Excited na ang crowd kay Chen. Narinig ito ni Zhou at tinitigan sila ng parang gustong pumatay nakakatakot. Spooked ang mga fans. Quarterfinals match 4 na. Zhou Chen laban kay Xiaoran, sino kaya ang mas anggas? Lupit ng explosive fist ni Xiaoran. Ang hirap ay block. Pero si Chen, parang may foresight kung umiwas sa atake. Wala nang nakasabay sa bilis nila. Isang malupit na strike lang, panalo na naman agad si Chen. May mga nakasuit na nagmamasid sa screen. Pansin nilang wala man lang ginamit na battle technique ang bata. Star Energy lang ang gamit niya pampalakas. Grabe ang control niya. Di na kailangan ng kahit anong martial arts. Duda nila. Baka level 4 plus ito na nagpa-smurf. O baka gumamit ng illegal drugs para lumakas ang aura. Bawal na bawal yan sa tournament rules. Siguradong lagot siya kapag nahuling nandaya. Kaya may pinapunta para i-check siya. Semifinals na sana nina Chen at Lunang may lumapit na mga inspectors. Nakagulo ang mataw. Ano na naman ganap? Tanong ng crowd habang nakatingin sa gitna ng arena. Pinapaswat si Chen ng device para i-test ang kaniyang Star Energy pressure. Seryosong usapan na ito, mga Lodi. Hala. Galing pala sila sa Mid-City District Special Inspectors. Kilalang taga-verify yan ng mga tunay na level. Dahil diyan, inisip ng lahat na baka fake level 4 lang talaga itong si Chen at bida-bida lang. Akala nila substitute fighter lang siya. Napaisip tuloy si Chen, sobra yata ang pag-flex ko sa laban kanina. Note to self. Huwag masyadong magpabaybo sa susunod. Sabay check ng mga inspectors sa screen ng device nila.
Verification complete. Walang discrepancy at walang sign ng drugs sa katawan ni Chen. All natural ang lakas niya. Inanunsyo ng host. Kumpirmadong erang level 4 si Chen. Tuloy ang bagbakan sa tournament, walang atrasan. Katahimikang nakakabinggi sa arena. Lahat gulat na level 4 lang talaga ang may ganung kalupit na skills. Umpisa na ang semis. Hua versus Chen. Halatang kinakabahan si Hua sa tindi nga aura at presensya ni Chen. At boom, isang tira lang, panalo na naman si Chen. Unbelievable, diretso na siya sa finals. Walang kahirap-hirap. Sabi ni Ming kay Wei, iba yang estudyante mo. Nagpanggap naman si Wei na alam na niya yun noon pa. Pinuntahan si Principal Huo ng nga bigeting bisita. Di nila akalaing may ganitong alas ang Leon Division ngayong taon. Bolahan time. Napaka-dedicated niyo raw talaga. Principal. Kaya ganito kagaling at kadehado ang mga bata niyo. Dasop ang reputasyon mo. Sabi pa nila, dapat daw tularan ang pagiging mahusay na mentor ni Principal Huo. Sama ng tingin ni na Yuat Tuo. Di akalain ni Wei na abot sa final si Chen sa kaniyang unang tournament. Proud mentor moment talaga. Hindi niya raw binigo si Wei. Simula ng semifinal match 2. Do versus Chin. Nakatata sa isip ni Chin na bawal mapahiya ang academy. Napansin niya agad ang kalaban. Umapaw ang killing intent ni Yo. Start na ang laban habang todo cheer ang makalodi nating juniors. Pagkakataon na. Sinamantala ni Chin ang distraction at bumanat ng flowing cloud hand technique. Pero anyara. Ni hindi kumurap si Joe. Nanigas si Chin nang marialis na walang epekto ang atake. May magic pala si ate. Agad kinuha ni Joe ang braso niya, pero gumanti si Chin ng siko. Walang kwenta yang magic mo. Inis na sabi ni Joe. Sa sobrang pikon, binalot siya ni Chin. Layo muna. Kala ni Chin ayos na, pero biglang may bulong sa likod. Ang cheap na trick. Shook si Chin. Ni hindi niya namalayan ang galaw ni Joe bago siya sinapa ngang boiling blood. Talsik si Chin. Ibang level talaga ang bardagulan dito sa semifinals. Nga bes, wasak ang buwang arena pro itong si Joel, parang wala lang. Ni Gasgas, wala, maiya na ang fans sa kabo para kay Chin. Pati si Ming, ramdam ang tension. Bukbok sarado na si Chin at nabulog pa ang talisman. Pero laban pa rin, no surrender. Naalala tuloy niya yung maulang araw sa school habang nagpapaka-workaholic sa training. Umiya ang junior niya dahil mawawala ng budget. Gusto lang naman nilang makapagtapos, di ba? Mananalo tayo, pangako ni Chin. Hindi mawawala ang scholarship niyo. Promise. Nabuhayan ang lahat, binigyan pa siyang lucky charm bilang tanda ng kanilang suporta. Touch na touch si Chin. Kaya ngayon, kailangang panindigan ang pangakong binitawan. Pilit inabot ang champ, pero tinapakan lang ito ni Joe. Eto lang ba ang pinaglalaban mo? Sabay sipa kay Chin. Ang boring mo naman kalaro, pang-asar pang mokong. Tahimik ang lahat. Pulang-pula na ang Starstone ibig sabihin, game over na kay Chin. Panalo na si Joel, pero ang gahaman. Magpapakawala pang huling sipa na may energy. Hoy, tama na, sigaw ng host. Pigilan niyo agad yang lalaking yan, takot na takot ang audience sa kasamaan ni Joe. Maging simingan, pinatitigil na siya, tulungan niyo sila, baka may mamatay. Pero lang si Hua at sinabing no need, biglang bumigay ang sahig. Sinalo ni Chen si Chin. Ganyan ba kayo, nambubuling talo? Gulat ang lahat. Si Chen pala ang dumating para iligtas si Chin sa bingit ng kamatayan. Agad na lumapit si Ming. Galit na rin ang crowd sa sobrang katoksikan ni Do. Lodi Chen, turuan mo ngang leksyon yan, sigaw nila. Pero dedma lang si Do sa kanila. Sa puntong ito, asar talo na si Chen. Diretsong finals na. Pinapayos ng host ang arena para sa pinakaabangang bagbakan. Dumating na ang squad ni na Xiaoya at Zhao. Anong ganap? Tanong nila kay Tianten. Finals na siya, sagot ni Tianten, pero hindi biro ang makakaharap niya. Inis si Ming Yuan Sam nga luko-luko. Chen, mag-ingat ka, baka madaya ka niyan. Chill lang kayo, sagot ni Chen. Pero hirit ni Duo, kaya mo ba ako sa background ko? Sabi pa nga mayabang, sa simula pa lang, talo na si Chen. Pinutol siya ni Chen. Dami mong dada. Lawaban ka ba o magdadaldal na lang? Naktalima ng tingin. Pak-startan match. Akat sumukot si Do pero relax lang si Chen. Eto na yun, tanong ni Do. Pero banat ni Chen dapat ako ang nagsasabi niyan Lods. Champion ka na niyan. Asar ni Chen bago bumanat ng isang malupit na counter. Naglash ang kanilang mga kamao. Gamit ang boiling blood bilis-bilisan ang galaw ni na Duo at Chen. 10 years na ako dito pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalupit na match. First time pa lang ni Chen pero malu na agad. Hindi makapaniwala ang nga tropa niya. Dati na silang nagsparing, pero ngayon lang nila na lamang nagpapanggap lang palang mahina si Chen. Isang level lang ang pagitan pero ang lakas ni Chen, ibang klase. Sa pulsa pa nga si Joe, nga si Wei. Hindi inakala ni Mr. Jiang na kaya ni Chen makipagsabayan sa Marich Kid. Shook si Zhou. Di niya magets paano siya nasugatan niyang ganung hamak na lalaki lang. Sa sobrang asar, bumanat na siya ng boiling blood max level. Beast mode na to. Napansin ng boss na pinilit niyang pasabugin ang star energy para lumakas. Type niya ang ganyang battle technique. Sobrang bilis niya. Nakita ni Chen ang speed boost, pero balewala to sa perception niya.
Ang perception ay focus ng isip na nagpapahyper sa senses ng isang fighter. Gulat ang staff sa tabi ni Ua. Grabe ang biglang pag-angat ng star energy ni Do. Gusto nilang level check, pero sabi ni Ua, dati na tong ginagawa ni Do. Pampalakas lang tung katawan at hindi labag sa rules. All goods, walang foul dito. Naisip ng staff na masyado silang naging judgmental at mabilis mag-conclude. Pansin ni Ua, patiks pa si Chen. Na-curious tuloy siya kung nasaan ba ang tunay na limit nito, hindi na makasabay ang mata ng audience. Akala ni Jiaru, dehado na si Chen sa bilis. Sabi ni Ralo, mali sila. Ginagabayan lang ni Chen ang masuntok ni Do bago umiwas. Huminga ng malalim si Chen sabay resback ngang suntok. Kahit block ni Do, tumalsik pa rin siya. Pinilit ni Do na tumayo ng maayos at huwag matumba sa lakas ng impact. Inamin ni Do na si Chen ang unang nakatulak sa kanya ng ganon, pero siya pa rin ang bida. Ayon na yon, pangasar ni Chen sabay activate ng borrowed force. Sagad na sa zero uses. Giyera na 2, boiling blood versus borrowed power. Sino ang huling tatayo sa dalawa? Naksalpukan ang mga braso nila. Ginamit ni Chen ang perception para basang-basa ang bawat galaw ni Do, sa puso. Inelbow ni Chen ang dibdib ni Do hanggang sa mapadura ito ng dugo. Ako ang pinakamalakas. Sigaw ni Do. Ayaw niyang tanggapin na mas bumibilis at lumalakas pa si Chen. Oras na para tapusin to. Isang todong suntok ang pinakawalan ni Chen para sa final blow. Boom! Sa tinding ng salpukan, nabalot ng usok at nakakasilaw na liwanag ang buong arena. Anong nangyari? Pahupang ang usok, nakatayo pa si Do pero. Teka lang, mukhang huli na. Bagsak sa sahig si Do, wala ng laban. Ang nag-iisang hari sa taas ng entablado ay si Chen. Panalo si Chen. Level 4 group champion na siya. Grabe ang comeback ng points ni Lady, 200 points. First time sa history na ang isang regional academy ang naging overall champion. Kasunod sila ang Guangyu na may 160 points, Yun Huyu, at Chong Guangyu. Todo hataw sa saya ang buong Team Lee. Party-party na dahil sa epic na pagkapanalo, tiwala silang magagawa to ni Chen. Sigaw ni Mr. Jiang, ibang klase ka talaga, pride ka namin. Sabi ni Wei, sa wakas di na nila kailangang mamalimos ng budget. Natawa na lang si Mr. Jiang. Agad silang bumaba para ikongratulate ang ating bagong Lodi. Solid ang support ng tropa. Habang nag-init ang ulo ni Tup, sumama na rin ang iba. Tapos na ang show kaya sibat na, pinubayan na niya ang trabaho sa iba. Kay Chen na talaga nakatutok ang atensyon niya ngayon, may napansin siyang mag-ama sa gilid. Mukhang pati sila, napawaw sa talent ni Chen. Si Lin En pala yon, hindi akalain ng kasama niya na may ganitong halimaw sa Outer District. Kaya pala nanonood si En, tinanong siya kung kilala ba niya ang ating main character dati pa, childhood friends pala sila. Pero simulan nung lumipat siya, di na sila muling nakita. Nakasalubong lang sila minsan sa Blackwater District, pero parang di na siya nakilala ni Chen. Gagawin niya ang lahat para makuha siya sa guild. Hawak na rin ng Lentan Academy ang trophy, sabi ni Wei. Pinatunayan nilang kahit sa maliit na lugar, may sumisibol na gintong phoenix. Smile sa kamera. Sabi ng reporters. Mas nakakapagod pa to kaysa sa mismong bakbakan. Promise, headline na siya kinabukasan. Inabot na rin ni Wei ang pinangakong kristal sa kanya bilang reward. Masaya siyang makatulong kay Chen. Feeling winner ang lahat nung makuha na ang premyo. Siguradong pipila ang mga bigating schools sa Inner District para kunin ang ating bida. Huwag mo kaming kakalimutan, ha? Sabi ni Chen, hinding-hindi, boss. Solid to hanggang dulo. Paglabas niya ang principal's office, leking gulan niya. Nanda ng magatropa niya kahit bakasyon na. Sinadya talaga siyang puntahan ng mamokong na to para makibalita. Inakbayan ni Jaru si Chen sabay flex na bilis dumating ng admission notices pagkatapos ng laban nila. At hindi lang basta-basta, pasok silang lahat sa 5 great academies. Talagang big time ang squad. Todo congrats si Chen. Sa lupit ba naman ni Jaru, sila ang lugipag di siya kinuha. Sagot ni Jaru, dahil to kay Chen kaya ang goals nila ngayon ay pangmalakasan na talaga. Imagine niya, magiging matinding partners sila balang araw. Napaisip naman si Chen sa sinabi niya. Paliwanag ni siya. Asahan siya ni Jaru. Kahit magkaiba ng school, bonding pa rin pag free time. Nangako siyang bibisitahin si Chen para gumala. Siyempre, happy si Chen dahil boring naman talagang mag-isa. Excited na rin siyang makipag-sparring sa kanila. Maya-maya, may pamilyar na mukhang lumapit sa kaniya. Si Tian-Tian pala. Gusto raw niyang sumali sa training para maging kasing lakas din nila balang araw. Pagpasok ni Tian sa room, sparkling ang kaniyang eyes. Tanong niya, allowed ba talaga ako rito? Di siya makapaniwalang sineryoso ni Chen ang request niya. Sobrang thankful tuloy ang ating Lodi. Sabi ni Chen, kinuha lang niya ang go signal ng principal. Todo pasalamat si Tian sa lahat. Plano na rin ng principal na alisin ang restrictions para lahat ay makagamit ng training equipment. Marami na talagang dapat i-reform sa school, lalo na ang educational benefits para sa mga estudyante. Kasama na rin sa kaniyang listahan ang pet-renovata sa buong paaralan para mas maging solid. Dahil sa prize money ng tournament, magagawa na rin ni principal ang matagal na niyang pangarap. Nagpasalamat siya sa hard work ng lahat habang nakangiti silang lahat ng napaka-warm. Pero hirit ni Jaru,
Sayang at kung kailan siya gagrata, saka lang gaganda ang school. Binara tuloy siya at pinatigil dahil sinisira niya ang moment. Napakapanira talaga ng lodi niyo. Sabi ni Principal Wei, welcome sila lagi rito. Nagtataka naman si Shioxia kung bakit biglang nag-training si Tiantian. Nahuli sila ni Jaru at Nejing curious kung kailan pa Nejing ganito ka-close ang dalawang to. Namula si Tiantian sabay explain na akala niya dati ay wala siyang talent kaya chill lang siya. Pero nung nakita silang lumalaban para sa pangarap, gusto na rin niyang maging kasingkol nila. Mas confident siya sa academics kaya plano niyang mag-apply sa 5 great academies bilang specialist. Level 2 lang ang kailangan at 1 month na lang. Lalaban siya kahit paman siya ay mabigo. Nayak sa tuwa si Jioxia. Nangako siyang itotodo ang tulong dahil naniniwala siyang kaya ito ni Tian. Todo thank you si Tian. Tanong naman ni Jiaru, ano na nga ba ang plano ni Chen? Inamin ni Chen na wala pa siyang natatanggap na acceptance letter. Shook silang lahat sa balita. Nagtataka si Zhao dahil siya ngamron na agad. Imposibleng walang kumuha sa legendary na gaya ni Chen. Walang ideya si Chen, pero may gustong i-discuss si Principal Wei tungkol sa kaniyang kapalaran. Inabutan siya ng red envelope. Yun pala ang acceptance letter na kakadating lang nung araw na yun. Excited si Jiaru. Sabi niya, tignan na agad kung alin sa 5 great academies ang nakakuha sa kanya. Invitation pala to galing sa Dawnbreaker Blade Oracle Specialized Academy para mismo kay Chen. Kung tatanggapin niya, kailangang ingatan ang card at mag-report sa Setyembre 16, 2026. Pero kung ayaw niya, sirain lang daw ang card at automatic na void na ang slot niya. Gulat silang lahat nang biglang sumigaw ng pakalakas-lakas si Jaru dahil sa sobrang shock. Shook si Jaru dahil ang Dawnbreaker Academy ang tanging lalamang sa 5 great academy sa bansa. Paliwanag niya, sa lahat ng Oracle Academies, 5 lang ang kinikilalang pinakamatindi sa lahat. Nandiyan ang Morning Star, Watchers, Red Lion, Azure Sky, at ang sikat na Alpha Academy. Bawat isa sa kanila ay simbolong kapangyarihan at may pinakamataas na pribilehiyo sa lahat. Pero ang nagisang tatayo sa ibabaw nilang lahat ay ang Dawnbreaker Academy. Sila ang laging first pick. Kahit ang 5 Great Academies, kailangang pumila. Tanong ni Chen, bakit di sila kasama sa top 5? Sagot ni Principal Wei, dahil ang Dawnbreaker Academy ay nasa ibang level na at di na pwedeng ikumpara. Isang school na binuo para lang sa pakpuksan ng officer. Ayon sa top secret na confidentiality agreement ng gobyerno, bawal ilikang fissures sa labas. Pero dahil VIP na sila, carry lang. Wala pang excess si Tiantian kaya nagpresentang lalabas muna siya sandali. Sabi ni Principal Wei, wag lang maingay. Ang fisher ay mundong puno kamanga kasing lakas na oracle. Tuwi ang mga fisher kayo pati mga halimaw, pwedeng lumabas at mang-attack. Kapag nakawala sila, siguradong wasa ang buong mundo. Kailangan namga oracle para ubusin sila. Sikat at mayaman ka rito, pero buhay mo ang nakataya. Dati palang member ng isang fisher subjugation team si Principal Wei. Pero sa isang madugang mission, halos maubos ang buong squad nila. Na-injured ang core member nila kaya nawalan ng gana ang lahat at nag-disband na sila. Mas mahirap sa Dawnbreaker Academy. Rito, literal na kamatayan ng exams kumpara sa ibang school. Kaya pinag-iisipan muna ni Principal Wei kay Chen kung itutuloy ba niya. Kahit tanggihan niya ang academy, marami pa namang ibang school ang kukuha sa kanya. Ayaw siyang mamatay ng walang kaalam-alam, pero desidido si Chen na tumuloy pa rin. Chance na niyang lumakas at kumitang ang datong, kaya gina-gina siya. Inasahan na yon ni Principal. Ngumisi naman si Zhao at nangakong hindi rin sila magpapahuli. Basta't magpalakas silang sabay-sabay, manina lang sa kanila ang kahit anong fisure. Pumayak si Chen, pero gulat si Zhao dahil 10 araw na lang ang deadline. Nakakabigla dahil dati. May 6 months silang break para mag-prepare. Iba ang Dawnbreaker Academy. Huwag silang ikumpara sa mga normal na eskwelahan lang. Kailangang makredy agad ni Chen kaya na sorry siya kay Tiantian dahil hindi siya makaka-help. Sagot naman ni Shioxia, no problem. Sila na raw ang bahala sa lahat. Pagbalik niya sa kwarto para maklista, biglang lumabas si Boss Bitbit ang crystal. Sinundot ni Boss ang crystal at hinigop ang lahatang mystical energy nito. Nabasag ang crystal at talagang napanganga si Chen sa nangyari sa harap niya. Nayak si Chen dahil pangarap niyang may benta yun. Pero basura na raw ang bato sabi ni Boss. Naalala ni Boss ang school staff ni Chen kaya tinanong niya kung anong balita. Proud na binalita ni Chen na pasok na siya sa Dawnbreaker Academy. Dito ang best resources pampalakas at pambayad utang, pero kailangang makipagsabakan sa mga fisher. Delikado raw sa loob, pero sabi ni Boss, sisi lang yan dahil isa lang ang pinakmulan nila. Galing din kasi sa mga fisurang star energy na nagpapalakas sa mga oracle. Kinabahan si Chen kaya humingi siya ang reward para siguradong survive siya doon. Pinaalala pa niya na natapos na niya ang isa sa mga wish ni Boss. Ginawa pa niyang genya si Boss, pero dahil may kailangan din ang Boss, tinulungan niya na. Nakakuha si Boss ng energy sa kristal kaya may sapat na siyang power para mag-reward. Humanda ka bata. Babala ni Boss sabay connect ng Fragment of Creative Authority kay Chen. Niskan ang katawan niyang nasa E4 at kinuha ang kanyang identity as authority holder. Nag-reconfigure ang structure niya at nakamit ang pinakamalakas na reinforcement sa katawan. Nadetect ang natitirang star energy at agad itong naging level up. Success ang conversion. Rank E level 6 na siya.
At nakuha na rin ni Chen ang Fragment of Creative Authority. Ano to? Power fragment pala ito ni Sathoth, ang demon god na nakakagawa ng kapangyarihan. Tinanong niya kung sino ang demon god na to at anong ginawa nito sa katawan niya. Tropa ro ni boss si Sathoth at ang Creative Authority ay isang regalo mula sa kanya. May lalabas nito ang potential mo at gagawa ng power na saktong-sakto para sayo. Kayang baguhin pati lahi o physical body nito. Ang dating rewards? Basura, hindi match sa kanya, kaya binigyan siya ng Creative Authority. Mula ngayon, si Chen na mismo ang gagawa ng sarili niyang powers. Reklamo ni Chen, masyadong komplikado para sa level up lang. Pero hirit ng boss, ulol. Hindi lang level ang mahalaga. Para sa mga oracle, pangpatas lang ng basic physical stats ang level. Pero kung hamak na basura lang ang potensyal mo, kahit level 999 ka pa, mahina ka pa rin. Binigay ang authority para di magising ang basurang potensyal ni Chen. Mahirap na kung maging useless lang siya. Naalala ni Chen si Chen isang contested na magang nag-awaken ng kanyang Esper-type potential. Doon niya na-realize na ang tunay na lakas ay nasa potential, hindi lang sa mga common na combat skills. Kung gusto niyang lumupig ng mga Fisher, potential ang kailangan. Kung hindi, tepok agad siya sa isang monster pa lang. Ang lakas ng Creative Authority ay nakadepende sa lawak ng perception ng mismong holder nito. Tiwala ang boss na mage get niya rin to agad. Bigla namang huminto ang pagsipsip ng katawan ni Chen sa Star Energy. Mukhang na-modify na ang katawan niya. Pati ang lumang system window, nagmisto lang video game UI na bigla. Sobrang pamilyar ngang look, kaya naman alam na ni Chen kung paano ito gamitin. Kitang-kita ang pangalan niya at ang bloodline bilang Human Oracle. Pero teka, lock pa ang potensyal niya, level 6 na siya. May 30 constitution, pero 0 ang strength, agility, at spirit. Saklap naman, unlocked ang perception at may 994 evil god wishes pa. May shop at iba pang functions kaya to, pero lock pa ang exchange shop hanggang di siya nagil level 7. Pati rangkap at management, bawal pa, no choice kundi mapa-level up muna. Ang problema, wala pa siyang soul na kailangan para rito. Ang soul ay, isang misteryosong enerhiya mula sa mga Fisher na pwedeng i-convert bilang purong lakas. Napansin niyang boss ang reaksyon niya. Anong drama yan? Tanong nito, kulang daw siyang key item. Kailangan niyang huntingin ang mga Fisher. Kaso, hindi na siya makakapag-level up gamit ang Star Energy lang. Sa hinaniyang to ay radong bubuhatin lang siya palabas. Sa kabaong, napabuntong hininga ang boss. Puro sakit daw sa ulo itong si Chen, pero wala siyang magagawa. Dahil tapos na ang isang wish, may pahabol siyang reward. Ang Kadras Demonic Armor, binalot ng itim na enerhiya ang katawan niya. Isang unique armament, ang fragment ng Demonic Armor. Taglay nito ang lakas ng Heroic Spirit King. Soulbound dito, kaya hindi na kailangang sutin pa ng physical. Meron din itong exclusive skill ang Demonic Armor Manifestation. Ipapatawag ang armor para protektahan siya at dagdagan ang kanyang strength. Tuwang-tuwa si Chen, solid na depensa at daktak power-up. Kahit maliit lang ang sakop nito, wala nang reklamo si Chen. Nalungkot ang boss dahil simot ang naipon niyang power para lang sa mga reward na to. Advanced investment na lang daw to. Kailangang mag-green ng malupit ni Chen para makabawi. Kinabukasan, may text ang naghihintay. Alis ka na ba talaga ngayon tanong sa kanya? Si Principal Wei pala at ang tropa. Opo, sagot ni Chen. Excited na siyang mag-training sa academy. Alam ni Principal Wei na nakatapa na siya sa Mid-City. Matatagalan bago siya makabalik. Kontakin mo lang ako pag kailangan mo ng tulong. Hirit ng principal. Pakiusap ni Chen, dalawin ang nanay niya sa ospital at iabot ang sulat para sa kapatid niya. Bakit hindi ikaw ang magbigay? Tanong ng principal, alam niyang seryoso ang usapan na to. Sagot ni Chen, hindi sila okay ngayon kaya mas mabuting wag muna silang makita. Naintindihan naman ito ng principal. Ako nang bahala sa pamilya mo, mag-focus ka lang sa pag-aaral, hahanapin kita after 6 months. Pangako ni Jiaru. Sabi naman ni Shoxia, keep in touch, ha, paalam na sa lahat. Pagdating sa airport, tinanong siya kung kukuha ba siya ng visa pa Mid-City. Anong purpose na travel mo? Para po sa school enrollment, kalmadong sagot ni Chen. Naguluhan ang staff bakasyon pa. Kaya naman, humingi siya niya proof of enrollment kay Chen. Pwede na ba to? Nagulat ang staff nang makitang ID mula sa Dawnbreak Academy. Ang tagal na niya sa outer sector, pero ngayon lang siya nakakitang ganitong klaseng ID. Hindi makapaniwala ang ate-girl. Ang payak na totoy, pasok sa Dawnbreak Academy, titig na titig siya, kaya nagpanik si kuya. Nilabas agad pati invitation letter niya. Sorry agad si ate-girl. Dito po tayo, sir, sabay turo sa flight attendant. Walang ticket? Tanong niya. Libre ang biyahe pag elite ka? Paliwanag ni ate. Pabalik na lang daw siya bibili. At yun na nga, lipat na ang plane. First class, baby. Akalain mong pati ito, kasama sa perks ng pagiging student dun? Habang nagre-relax, dasal niya na sana ay worth it ang school na to. Landing na tayo bukas, alas 10 ng umaga sa Dawnbreaker Academy, sabi na piloto. Pagdating ni Chen, wow, sobrang ang grande pero tahimik. School ba talaga to o palasyo? Lumapit siya sa reception para mag-register.
Hiningi agad ang card niya ng staff. Pagkakita sa pangalan, biglang bumait. Welcome po, sir. Kanina pa po kayo hinihintay. Hinihintay? Sino? Tanong ni Chen. May VIP na nag-aabang sa'yo, sagot ng staff. Dinala siya sa tapat ng monumento. Tumayo ka sa gitna at idikit mo ang card. Gulat na gulat si Chen. Ano to, secret passage o magic portal lang, malalaman mo rin. Pagdikit ng card, biglang nahilo si Chen at, zap, teleported na siya. Grabe, ang kaninang lugar, entrance pa lang pala yun, iba talaga tong school, sabihing staff. Sobrang layo raw kasi na academy kaya kailangan ng teleportation stone. Mamaya ka na maggala, Lodi. Yung naghihintay sa'yo, nandun na sa loop. Pagpasok, ayon si Linen, chill na naktsatsa habang may makanakabantay na cart. Naalala mo pa ba ako? Tanong ni Linen. Omsim. Gusto nga kitang pasalamatan, pero di niya inasahan na senyor pala niya ang magandang dilak na to. Nagbayad na yung violet-haired na assistant at pinalis na ang staff. Time to talk. Bakit mo ako pinatawag? Tanong ni Chen, pero hinarang agad siya ng isang epal. Pleb ka lang. Huwag kang lalapit kay N. Pero sinoplak agad ni N si Minchang. Chen, upo ka muna. Pag-usapan natin ang future mo, yaya ni Linen. Diretsahan na tayo, sabi ni Chen. Napabuntong hininga si Linen. Sige, mabilisan lang to, kulang kami sa guild. Sali ka sa amin, bibigyan kita ng 30 million. Diyos ko, 30 million agad? Nanlaki ang mga mata ni Chen sa offer na yun. Alam niyang mahirap maka1 milyon ang na pero ito, pang-jackpot na. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Ming Chang. Pangarang na oracle na ang presyong yan. Basura lang yung taga-outer sector na yan. Galit na galit ang lodi niyo. Ming Chang. Sigaw ni Linen. Kailan ko pa kailangan ng opinion mo sa desisyon ko? Tiklop ang epal. Pero sa luplup niya, sino ba tong batang tuad protektado ni N? Tahimik lang si 8 girl na violet-haired habang inoobserbahan ang baguhang si Chen. Sincere ako sa offer ko, Chen. Yan na ang pinakamataas na mabibigay ko. Siyempre, tuksong-tukso si Chen. Sino ba namang hindi? Di ba? Pero irank lang siya. Bakit siya ang napili? Biglang may announcement na narinig. Lahat ng new students, pumunta na sa assembly hall. Now na. Dumating na ang huli. Iwan mo na gamit mo rito, balikan mo na lang mamaya, utos ni Linen. Alam kong biglaan, kaya pag-isipan mo muna yung alok ko sa guild. Sa pairing session mamaya, piliin mo akong mentor mo. Maliwanag ba? Isipin mo na lang na ito ang bayat mo sa pagliligtas ko sa'yo nun. Saka kailangan mo rin ng mag-alaga sa'yo rito. Sabi ni Chen. Pag-iisipan ko, ngumiti si Linan. Uhatid niyo na siya sa hall para maksimula na ang saya. Sa hall, may isang blonde na feeling main character. Sabi na ba, huli ang bida. Sulit ang pagod, Lodi. Sa wakas, hindi na sayang ang lahat ng effort ko. Nabalitaan kong nandun din ang rich kid ng Lin family. Sisi lang utuhin to. Gagamitin ko siya para lumago ang business namin. Pero teka, sino tong dudot na to? Si Chen lang pala. Mukhang walang binatbat tong freshman na to, bawas kompetisyon sa akin. Tabihan ko nga siya para kitang-kita kung sino ang tunay na main character dito. Dumating na si Professor Yang Hui. Siya ang magiging terror instructor natin ngayong taon. Disclaimer agad, huwag umasang ituturo niya lahat. Marami siyang ganap sa buhay, no? Trabaho lang niya ang magayos ng matest at ilista ang mga bagsak nating scores. Malaya kayo rito, pero tandaan. Akala niyo lang na henyo kayo dahil pinili kayo, pero dito sa Dawnbreaker, back to zero kayo. Kalimutan nyo na ang mga dating pasiklab. Haharapin nyo ang isang misteryosong panganib at ito ang tinatawag na Fisher. Parang hunting game lang ang Fisher. Pwedeng kayo ang hunter, o kayo ang pulutan. Lahat ng baril o itak mula sa mundo ng tao, basura lang dito. Walang talap, lakas lang at sandatang galing Fisher ang gagana. Tayo ang huling depensa ng sangkatauhan. Bail, tayo ang mga frontliners sa giyera. Mag-aral muna kayo sa library para hindi pabuhat. May simulation room din sa training hall para ma-practice ang pakikipagbakbakan sa mga Fisherers. Linggo-linggo may mga masterclass. Kayo na ang bahalang mag-manage ng sarili nong schedule. Walang pilitan dito, pero kung gusto nyong lumakas at mabuhay, galingan nyo ang pag-unawa. Kung hindi nyo kaya mag-adapt ng mag-isa, mabuti pang lumayas na kayo rito agad, walang bakas ng takot sa kanila. Gigil na silang isugal ang buhay para sa ambisyon, at dahil diyan, pasado na kayo sa unang assessment. Heto ang reward nyong skill stone, isang gamit lang, may bagong skill na agad. Sobrang mahal nito, parang gold bar. Ang skill stone na to ay para sa basic combat skills nyong lahat. Basagin nyo lang at boom. Wise Eye ang nakuha ni Chen. Aura Scanner, activated. Gamit ang skill na to, pati alien language sa mga fissure, kayang-kaya na niyang basahin. Malaking tulong to sa future expeditions. Pero wag mo na mag-celebrate dahil marami pang pahirap. Una, entrance test para sa mga newbies. Kailangan nyong ubusin ang mga mahihinang fissurers. Pangalawa, dapat maging dirang at kumuha ng 100 credit sa loop ng isang taon. Kabadong-kabado ang lahat. A-rank pa lang sila, tapos D-rank agad ang target? Grabe. Tip ni Prof. Gisingin muna ang ina-power bago pumasok sa lunggangang na kalaban. Kay Blondie,
Petiks lang ang D-rank dahil A5 na siya. Feeling malakas akat, A. Akala niya, siya na ang pinakamalakas sa batch na to. Lakas namats, no? Si Chen naman na enam, hindi na ubra ang mga vitamins. Kailangan na niyang sumabak, mura lang ang napampalakas dito sa school, baksak presyo kaya hindi na kailangang mamulubi. Tungkol naman sa credits, may ma-mentors na tutulong sa inyo. Sana o may tutor, pinapasok na sila, at lalo na yung silver hair chick. Grabe, nalaglag pa nga ng lahat. Ipinakilala ni Hui ang mga senyos na magsisilbing gabay nyo sa impyernong paralang ito. Sa assessment na, 2. Kayo ang pipili ng senior mentor nyo para sa entrance test. Nakatitik lang ang lahat kay N. Yung nga hindi nakakakilala. Tulolawe na nagtanong, bulong ang katabi ni Chen, siya lang naman ang tagapagmanang dambuhalang Shenhua Guild. Gusto nilang sumipsip para makapasok sa guild. May isang matapang na bumanat kay N. Gusto ro niyang maging mentor si N. Kaso puro muscles lang ang alam niya, diretsahan siyang binasted ni N magic type siya. Kayo wala siyang ituturo sa bardagulan. Hirit pa ang isa, magiging hybrid daw siya. Pagida naman diyan, goddess ng magic. Sorry na lang, pura maka ako. Bala akong alam sa makailik makhim, isa-isang nakpakitanggilas ang mga magas. Grabe, ramdam nila ang taas ng standards ng Big Four Guilds. Ang mamahihina. Umatras na at humanap ng iba. Mukhang sakit sa ulo si N para sa prof. Pinaalalahanan siya na kailangan kumuha ng kahit isang freshman man lang para sa team. Kundi, ang huling matitira ang mapupunta sa kanya. Sige, sagot niya sabay irap sa kung kanino. Ramdam ni Chen ang tensyon. Tuwang-tuwa naman ang katabi niyang blonde na nabawasan ang mga pabuhat. Kampante ang mukong dahil sa itsura at talent niya. Akala niya. Automatic siyang mapupunta kay Miss Lin. Biglang tumayo si Chen at tinawag si N. Hirit niya, hindi daw kaalaman ang habol niya. Gusto lang daw niyang manatili sa tabi nito. Pwede ka bang maging mentor ko? Tanong niya. Namula ng konti si N minata siya ng lahat, pero gulat sila nung tinanggap siya nito. Ngiting tagumpay si N sabay-sabing, siya ang gusto ko. Nga na ang blonde guy, ano bang standards niya? Sinundan siya ni Chen sa mission hall. Habang naglalakat, tinanong niya kung bakit siya ang napili. Bilang tagapamanangang dambuhalang Shenhua Guild, imposibleng mawalan sila ng nga pro na oracles dun. Kaya naman, hindi niya gets kung bakit ganung kalaki ang offer sa isang hamak na newbie. Inamin niyang may personal siyang dahilan. Ipapaliwanag na lang daw niya ang lahat pagkatapos ng test. Ang dapat niyang unahin ngayon ay kung paano papasa sa entrance test na inihanda nito. Pinakilala na ang team. Unang bumida si Suhan, si rank level 5. Shadowveil ang kaniyang power. Notat siya sa bakbakan, maliban na lang kung may mamamatay na sa team nila. Tandaan, kapag kailangan niya kayong iligtas, automatic na ligwak na kayo sa test na to. Sunod naman si Louis, di rank level 1. Tagagamot siya ng team gamit ang kaniyang recovery potential. Kasama rin si Jiaolin, di rank level 1. Winfus naman ang gamit niya para sa long range support. Ang tanging lalaki bukod kay Chen ay si Li Rui, di rank level 3. Siya ang mayabang na leader. Babala niya, kung gusto nilang makapasa, sumunod lang sila sa bawat utos na sasabihin niya. Napansin niyang walang dalang gear si Chen. Tanong niya. May special potential ka ba kaya wala kang gamit? Diretsahang sagot ni Chen, erang lang siya at wala pang gising na potential. Nagulat ang lahat, di makapaniwala si Rui. Baka daw pabuhat lang si Chen at sinasabotahe sila nga academy. Sabi naman ni Lin, set na ang grupo kaya wag na siyang magreklamo pa sa desisyon. Tama si Wei, sayang sa oras kung magpapalit pa. Wala nang nagawa si Rui sa sitwasyon, pinabantayan niya si Chen. Sabi naman ni Wei, dumikit lang siya. Pero chill lang si Chen, sanay na, napabuntong hininga na lang siya. Paano daw makakasakit ng monsters ang walang weapon o potential? Akala niya tuloy ay mayabang lang si Chen. Lumapit na si Rui sa staff para sa assessment. Approve na ang application. Diretso na daw sila sa room 1 para sa matinding aksyon. Kumuha siya ng World 3 fragment para buksan ang fissura. Pagkabukas ng portal, pumasok na sila. Ramdam ni Chen ang kakaibang enerhiya sa loob. Sana mahanap na niya ang kailangan para mag-level up. Pagdating sa Gloomy Grotto, naispatan agad sila. Mabilis na nag-formation ng team para rumesponde. Hangang-hanga si Chen sa bilis hang formation nila. Simula na ang totoong bagbakan. Good luck. Biglang nawala si Han dahil sa stealth mode. Isang pack ng Shadow Demon Wolves ang dumating. Kaya naman pala sabay-sabay silang sumugot. Ang liliksing ang pangamoy nga aswang na ito. Nagpaulan ng araw si Lin habang panangga si Rui. Sinundan pa ito ng matinding frenzied slash. Pero dahil sa kayabangan, masyadong lumayo si Rui. Tuloy, may nakalusod na lobo at kinalo si Lin. Nakita ito ni Wei at gagamutin na sana siya. Pero sa likod niya, may lobong handang sumakmal. Maraming salamat sa panonood. Silipin niyo rin ang susunod na Giga Chat video. Kita-kits muli tayo. Suportahan ang channel sa pag-join sa Summon Club. Pwede ring mag-like at maging awesome palagi.